Okay, so bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maliwanag, malinaw ba yung boses natin? O kailangan kong sumigaw? Dito tayo! Sanayin mo na sa nila, Ustad, para mapasahan ka ng mapasahan sa May sandalan na ako rito. Wala akong kasama ka kanina eh. Sabi nga nila, pag gusto mong maging magaling, sumama ka sa mga magaling. Di ba? So mga kinukuha ko magaling. Para mas gumaling. Para lalong gumaling ako. Kasi kung kukunin ko katulad ko, anong mapapala ako? Kaya para sila ka matututunan. Hindi na ginawa ng sinur. Kaya para sila sa bro. Kaya para sila. Paano hindi ka magpa-practice? Paano hindi ka magpa-practice? Pag natalo kami, baka pa ako pansisihin. Hindi, mashallah. Ano lang din yon, motivation ba? Alam mo naman, ngayon dito lang ako kumawak ng bola. Alhamdulillah. Sanay kasi ako sa mga Quran at saka Sunnah. Hinahawakan ko mga aklat. Ustad yung ano eh. Kala ko golf ang nilalaro yan eh. Pero mashallah. Okay, nakita niyo yung yung file sa group? Hindi, hindi sa WhatsApp, sa Messenger. Section 3, it gets on WhatsApp. O, yung iba dyan, nakuha na natin, ipagpapatuloy lamang natin, mga kapatid. Sinong wala sa Messenger? Chapter 3. Wala ka sa Messenger? Sa ano? Yeah. Okay, so ating ipagpapatuloy ang ating talakayan, umasinsinang pagtatalakay na may kaugnayan sa ating fiqh tahara. So, ngayon mga kapatid, wala muna tayong whiteboard. And hopefully ay inshallah ay kanong pa man, may mga guide tayo, mayroon kayong guide. But eventually, kapag natapos yung bawat chapter ay i-compile natin, then yun, which is ako rin na sa ating salita, ating gwahe. Okay, ang pinakahuling nakuha natin, saan na ba tayo? 7 ano? Ano ba yung huli doon, yung tungkol sa? Powering up from the other side. Tungkol sa yung pagtakip mula sa mga mata ng tao. Pagtakip na, yung ibig sabihin ay hindi pala. Paglayo sa disyerto, tapos na tayo, di ba? Okay. At yung tungkol sa pagtakip ay yun nga. At talakay din natin yung hadith na may kaugnayan sa ng aura, kung ano yung dapat na ipakita kapag sa tuwing tayo ay at kanino dapat ipakita yung ating pribadong katawan. Tulad sabi natin, nakalagay sa hadith na ito ay para sa mga asawa at sa mga alipin. Okay, isa bilang panghuling hadith mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay narinig mula kay Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, na sinabi ng Propeta sallam, la yanzuru rajulu ila awratir rajuli wala al-mar'atu ila awratil mar'a wala yufdi ar-rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahid. Sabi niya, hindi dapat tumingin ang isang lalaki
sa masilang bahagi ng katawan ng kapwa niya lalaki. At hindi rin dapat tumingin ng isang babae sa masilang bahagi ng katawan ng kapwa babae. So, pag sinabing pribadong katawan, na kung ang aura kasi dito mga kapatid, of course, alam natin yung aura, na kung ano yung limit ng aura sa lalaki at saka ano ang limit ng aura ng kababaihan. Now, pagdating sa kababaihan, medyo komplikado dahil lang mas matindi ang aura nila. Bagkus maraming mga ulama ang nagpapaliwanag o iba't ibang opinion hinggil sa kung saan hangganan ang aura ng babae. Diba? Kaya ang iba sa kanila, ang pati boses ng babae, aura na rin. Diba? Kaya hindi pwede magsalita ang babae in public. Diba? Lalo pat may mga kasamang hindi niya mahram. Salita ng soft boy, Ustad. Ha? Salita ng mga parang malalambing. Oh, yun din. Isa din. Kasi bakit basically, mayroon kasing hadith na sabi na ang aura ng ang boses ng babae, aura, nakalagyan sa hadith. Pero maraming interpretation ng mga scholar. Oh, kasi ito ay sinuportahan ng iba't ibang mga pruweba at iba't ibang mga patunay sa mga hadith mula sa iba't ibang narration na ang propeta ng Islam nakipag-usap sa mga kababaihan na kung yun ang arguments ng ilang mga ulama na kung ang sabihin natin kung obsolete yung aura ng babae sa lahat ng pagkakataon, bakit pa nakikipag-usap propeta sa mga kababaihan na hindi naman niya kaano-ano bagos nagsasalam mga kababaihan, tinutugunan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi niya inano yon. So baga hindi niya yun na pinigilan. Di ba? So ito yung mga ulama nagsabi na in some certain case at situation, aura yung boses ng babae. But not all the situations. Not all the situations. Basta yung, di ba, marami yung social media na bigay ng mga... Kaya nga, now, dun sa mga mutasyadid ng mga ulama at mga, alam mo yun, mga knowledge, mga student of knowledge, medyo mahigpit sila sa bagay na yun, kukundinahin nila yun. No, kaya wag kayong magtaka bakit nila kinukundina yun kasi yun yung opinion nila eh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pero in general, Ustad, yung ba ay haram o halal? Ano yung yung pagbibigay nila ng pagbabahagi nila ng kaalaman, napakarami, Ustad. Kaya in my opinion, kung ako ang tatanungin mo, depende sa kalagayan yan. Kapag nag-cause na siya ng fitna, hindi na pwede. Pero kung doon ka lang naka-stick sa kaalaman na makukuha mo sa kanya. Well, that's matter. Para sa akin lang ha. Kasi magkakaiba-iba yung pananaw dito ng mga nag-aaral at mga sabi natin mga kumbaga ay mga may kaalaman. 'Di ba kasi even yung sa hukom ng boses ng babae ay aura, the Greek scholars also are different have different opinions. May mga iba't ibang opinion sila. Paano pa kaya mga student of knowledge? Yung even the mga Greek scholars, pati mga Greek scholars, pati mga tanyag ng mga ulama, hindi sila nagkakasundo sa bagay na yun. Di ba? So, for me, kung tatanungin mo ako, it's depend upon the situation. Di ba? Kung halimbawa, kapag ikaw, kasi may mga kilala at famous talaga ng mga kababaihan na ngayon masyadong ginagamit ng social media para sa ipalaganap. Of course, we don't know their motives. Natin alam kung ano ang kanilang mga layunin at hindi na natin pwedeng anuhin yun. Pwedeng panghimasukan. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang bahala dyan. Apparently, kung maganda yung ako din sa isa man na ang kanyang tinuturo, then take it. Halimbawa, sasabihin niya mga kababaihan ay kinakailangan maghijab, then take it. Kasi totoo naman yun. Ang mga kababaihan ay kinakailangan lower their gaze, take it. Totoo naman yun. O ang mga Muslim ay magsala, kailangan magsala, take it kasi totoo naman yun. Wala namang conflict doon sa kanyang turo. Dito? Pero somehow, kapag alam mo yon, medyo kasi pag napapakinggan ka sa mabigani ka sa boses na eh. Di ba? So, avoid. Di ba? Ikaw na mismo mag-adjust. Di ba? Kasi minsan, yung mga nagsasalita, hindi man nila aware sila kung yung nagbibigay fitness, naging mahimbing na, malambing na ba yung boses niya? Somehow, hindi na napapansin yun. Di ba? Actually, babae nagsalam. Sa panahon ng Propeta mga kababayan nagsasalam kay Propeta Muhammad sallam. Sabi mo, waalaikumsalam. Walang problema. Pero depende nga sa boses ng babae. Sabi ng ilan sa mga ulama, kapag ang boses ng babae ay nagkahali-hali na kabigha-bighani, na parang sabihin, Assalamualaikum Ustaz. Okay, iba na yan. Okay? Hindi naman ka rin yung ibang pananalita, talaga makakuha ka sa kanyang boses. Kaya nga, pag mayroong taglay
ang boses ng babae na ganito, boses na kahali-halina, natural na talaga niya yon, mas mainam na wag niyang i-expose yun. Kasi magkukos ng fit na yun. Malinaw? At sabi, kapag nangyari yan, bagkus ang salam ay hindi pwede para sa kanya ang magbigay ng salam. Pero No? wajib yun, Ustad. Ang pagbigay ng salam ay hindi wajib. Ay, yung Ang pagtugon ng salam is wajib. Naku, ang pagtugon is tugunan niya sa kanya. Ayun sa kanya siya. Waalaikumsalam barakatuh. Hindi na kailangan. Waalaikumsalam. Mahalaga na tugunan niya. Ustad, walang painting. Ikaw naman, brother, alam mo namang mahalin na yung boses ng babae. Magsasalam ka pa. Kaya pala kayo bumabati sila. Ay, nako. Okay. Ewan ko sa inyo. Okay. So, ayun mga kapatid. So, ang mahalaga, ang aura ng babae ay hindi pwedeng tinan ng kanyang kapwa babae. At hindi dapat magkasama sa isang damit ang dalawang lalaki nang magkadikit ang kanilang katawan. At hindi rin dapat gawin ito ng dalawang babae. So, usually, kasi may mga damit, sa panahon ngayon, malong. Halimbawa, magtabi kayo sa loob ng isang malong na magkadikit ang inyong katawan. Oh. Maliban lamang sa mga palaro siguro, yung mga, alam mo yon, may mga palaro na yung sack race, di ba? Sa loob kayo na mag-isa, dati, magkasama kayo sa isang sako. Pero yung damit, di ba? Tapos, not unless kapag nasa emergency case, halimbawa, di ba, halimbawa sa mga malamig na lugar, wala kayo iba, kailangan nyo ng init. Di ba? So, wala naman problema. It's case to case based yung bagay na yan. You know? So, yung mga kapatid, so ang mahalaga, ito ay napatunayan sa hadith na ito, yung pagtingin sa aura ay kinakailangan na ito ay hindi dapat mangyari, especially sa pagtawag ng kalikasan. Okay, pangatlo, mula sa bilyang batayan, mula doon sa issue na ito, yung ijma, pagkakaisa ng mga scholar. So, ipinahayag ang ijma o pagkakaisa ng opinion tungkol sa obligasyon ng pagtatakip ng aura, which is masilang bahagi ng katawan ng mga sumusunod na scholar na sina Al-Jassas, Ibn Abdul Bar, Ibn Rushd Al-Hafid, Ibn Rajab at Al-Hambali. So, pakinggan natin yung mga komento nila. Ayon kay sinabi niya Al-Jassas, nagkasundo ang buong umma o sambayan ng Muslim sa kahulugan ng ipinapahiwatig ng talata mula sa Quran tungkol sa obligasyon ng pagtakip ng aura o masilang bahagi ng katawan. Sinabi rin ni Ibn Abdul Bar, nagkaisa ang mga scholar na ang pagtakip ng aura ay isang obligasyong kinakailangan sa pangkalahatan para sa lahat ng tao. Sinabi ni Ibn Rushd, nagkasundo ang mga scholar na ang pagtakip ng aura ay isang obligasyon ng walang anumang pagbubukod, walang exemption. Sinabi ni Ibn Rajab, nagkaisa ang mga scholar sa obligasyon ng pagtakip ng aura mula sa paningin ng ibang tao. Okay? So ito yung mga opinion ng mga, sabi natin, mga scholar, mga kapatid. So pangatlong issue, mula sa paksa na ito, ang paghahanap ng malambot na lugar para sa pagtugon sa pangangailangan ng katawan. So ibig sabihin, kapag ikaw ay tumutugon sa pangangailangan ng iyong katawan o call of nature, hanapin mo yung lugar na soft. Kaya mo yung pusa. Soft. Okay? Huwag kang umihi at huwag kang dumumi doon sa mga hard grounds, kumbaga. Yun, good. That's kaya yun sa mga kasi bakit? Para ma-absorb yung dumi. Diba? Wag yung kasi pag hard kasi titilamsik yan hanggang sa mapunta sa katawan mo, sa mukha mo. Diba? So yun yung Pressure. Doon sa pagtakip ng kababaihan. Out of desire na yung katandaan. Exemption na ba yun? Pwede na siyang Ay, matandaan na. yung mga matanda na, yes, may mga ilan sa mga ulama na kapag wala ng desire, siyempre, at hindi na siya nananasaan, bata pa dito. at wala nang tinatawag na pagnanasa, kumbaga, na mangyari, walang problema. Pero much better na manatili. Okay, kasi magiging walang issue yun. Malinaw? Pero pag hindi maiwasan, walang problema, inshallah subhanahu wa ta'ala. You know? Okay? So, yun yung mga kapatid. So, recommended. So, yung usapin na ito, ang paghanap ng mga soft soil or soft ground ay recommended. Recommended, not obligatory. Katulad ng aura na obligatory yun, no? Recommended siya na ang sinumang nagnanais tumugon sa kanyang pangailangan ay maghanap ng malambot na lugar. Malambot na lugar. Ang Arabic ng malambot ay walang iba kundi ay rehu. Okay, rehu, ra, kha, wow. Okay?
Mamaya, ra, kha at saka waw. Alam mo yung spelling? Ra, kha at saka waw. Malinaw? So, rehu. So, yung rehu, yung term na rehu, mga kapatid, sa barakat, which is sa tatlong paraan ng pagbigkas ng titik na either ra, o rehu, o rahu, o ruhu. Anong spell start? R? R, kha, walang R sa Arabic. Ra. Ra, kha, at saka waw. Oh. So, yun. So, either rahu, rehu, o ruhu, parehas ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nito ay malambot. Malambot na gaya ng lupa o buhangin. Yan ang nakaayon sa aklat ng Manhaj al-Jalil. Sinabi rin ni Ibn Uthaymin, ang kahulugan nito ay ang malambot na lugar kung saan hindi kailangang mangamba sa pagbisik ng ihi. Okay, basta anything na malambot na na maaring kumbaga na ng ihi or ng dumi ay tinatawag na rahu, rehu, o ruhu. Okay? So ito isang ayon sa pinagkaisahan o pinagsang-ayunan ng apat na pangunahing paaralan ng batas ng Islam, which is yung fiqh, mga madahib, ang Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanbaliya. So ibig sabihin, apat na madhab ang nagsabi na ito ay recommended na maghanap ng mga soft soil or soft ground kapag umiihi, especially kapag umihi at saka dumudumi. Ang recommendation ito ay batay sa mga sumunod na dahilan. Bakit nila recommended ito? May mga dahilan. Una, ano yung dahilan? Upang maiwasan ang pagwisik ng ihi. Tulad ng sinabi ni kapatid, para maiwasan ang pagwisik. Kasi pag na-soft nga, halimbawa buhangin, automatic talaga yan na evaporate. Evaporate. Ano yung mga kapatid natin na yung mga nakatira sa tabing dagat talaga? Diretso na doon yung dumi nila. Lutang talaga. Tapos maliligo sila doon. Kaya palang alit eh. May sangkap na. Kasi unang-una, kahit unang napakalawak ng dagat kapatid, kahit ilang tonelada yung ilagay mo na tai dyan, hindi magiging najis yung tinatawag na dagat o karagatan. Hindi naman talaga totally dagat di ba? Yung dagat na kahiwalay, parang yung tawag dito, yung parang sa ilog siya kasi pag Lalo pat yung ilog, siya running water yun. Na yan natin nung mga absent ka kasi hindi ka wala ka doon sa paliwanag. So pag running water, hindi yan natatabla ng najis. parang yung live. Sige nga, bakit mo na itanong ngayon kung napanood mo yung live? Ay, wala pala tayong live ngayon. Ha? Ay, live pala tayo, sa mga kapatid natin. Wait lang. Pasalamat ka, Stad. Naalala ko. Oo nga, Kasi maraming mga nag-aabang na mga sister na nanonood sa atin. Mga estudyante ko sa hula. Doon na sa likod, baka makita na yung yung malayusog na. Ay, naka-live. Share ko na lang yung live niyo, mga kapatid. Galawan Terence Roque. Makita ng misis ko nag-aaral. Ha? Ano? Yung totoo. Bakit sabi mo kanina, mga misis ko. Misis lang. Parang masayahan. Okay. Sabi dua. Ano na yan, given na yan, mga kapatid. Okay? So, yun yung So, yun, para nga, sabihin natin, maiwasan ang pagwisik ng ihi. So, ang pag-ihi sa matitigas na lugar ay maaaring magdulot ng pagbalik ng ihi, siyempre, sa nagbawas na nagiging sanhi ng kawalang kalinisan. Right? Okay, wait lang ha. Napilang type. Ano pang tanong mo? Malinaw ba? Pag sa Pilipinas, Ustad, hindi naman dyan sa buhangin. Kalimitan sa mga likod-likod ng puno. Sa mga... Yun nga. Actually, lalo pa sa mga, halimbawa, kasi may mga dahon. Tapos, pag umiikat, titilamsik sa mo. Diba? So, iwasan yun, mga kapatid. Ano pala ang para sa bilang buhay sa kapag hindi mo nagag epektos pa rin kasi talsik sa mga
Gilid-gilid, hindi mo siya nabanlawan. Oh, mamaya na, mamaya na, natin yung parusan yan. Hindi na? Ito yung ano, hindi nagtatakip ng tukil kung niglagawa ng Oy. Oy. Pangalawa. Okay, pangalawa, upang maiwasan ang pagkakaroon ng waswas o pagdududa o labis sa pag-alaala. Ang pag-ihi sa matitigas na lugar ay maaaring magdulot ng labis sa pagkabalisa at pag-alaala tungkol sa kalinisan, no? Na nagbubukas ng pintuan para sa waswas. Iba kasi pag pag hard kasi walang duda, pag alam mo yon, umano yung ihi mo ba, ano ba, mayroon ba talagang tumilamsik ba o hindi tumilamsik? Nagkakaroon ka ng doubts at mga agam-agam sa sarili mo. Whereas alam mo, kung softy ka nga, walang pagdududa yun kasi automatic yung ina-absorb. Kung baka sabi niya, evaporate. Pero sir, nangyayari lang naman yun kung matigas. Pero kung malambot, hindi na. Ito nga yung pinag-usapan natin. Kaya nga, ito yung dahilan kung bakit soft, nirekomenda ang mga soft ground. Ustad, yung private part na sinasabi ko. Ishada. Kapag yung one, matigas, iba yung one, may pressure talaga siya. Pero kapag yung... Kapatid, malambot man yan o matigas. Di ba? Ihi man. At sa... Pag-ihi ka kasi, pag-ihi yan, di ba? Malambot man lalabas ang may pressure man maliit man ang pressure, pag bumagsak yan sa solid yun at saka sa hindi talagang titilamsik talaga yan. Magbabounce talaga yan. Walang dito, issue dito kung malambot yung mo, yung ana-ana mo. Okay, sabihin nating di ba? Grabe naman na kada umihi ka, purot na Ay, gusto naman talaga sa kanya sa umaga eh. Ginawa ko, kumuha ko ng motor oil na Ano naman yung motor oil? Lagyan ng langis. Malaki. Sinot niya yung ulo. Ulo ng guto. Di ba, mashallah, tabarakallah. Paano kung wala kang ganon? Hindi, meron ako sa sasakyan. Paano kung wala kang ganon nga? Malaki yun. Malaki daw sa daw. Uy, Talaga ako. deep. Okay, so yan, mashallah, tabarakallah. Ang parusa, nakalagay yan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Ano ba yung hadith na yun? Yung kwento, di ba? Nabanggit na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumaan sa 2 libingan at pagkatapos ay kumuha siya ng dahon ng palmera which is fresh at hinati niya sa 2 at itinusok ang term sa Tagalog. Binaon. Di man yung yan lang ba, yung portion lang, no? Binaon. Binugsok. Sa pagkaroon. Okay, tinusok sa 2 libingan. Tapos nakita ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita ito ng mga sahaba, ya Rasulullah, lima falta hada. Bakit mo Bakit mo ginawa yan? Sabi niya, dahil fa innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani illa bikabirin. Dahil itong mga taong ito ay pinaparusahan hanggang ngayon. Pinaparusahan sila sa loob ng yung mga nagmamay-ari ng libingan. Ibig sabihin, yung mga nakalibing, pinarurusahan sila. At hindi sila pinarurusahan maliban lamang sa kana la yatanazza min al-bawl wa ahaduhuma wal akhar yamshi bin namima kama qala sallallahu. Yung isa sa kanila, bakit pinaparusahan sa loob ng libingan ay dahil sa walang pakundangang pagpapakalat ng mga chismis. Namima. Araw at gabi, yun ang kanilang trabaho, no? Maga pa lang, almusal nila, chismis. No? Mga newscaster, broadcaster. No, di ba? Pagdating ng gabi, yun pa rin ang kanilang trabaho. Yung matindi dyan, iba kasi yung giba sa namima, mas matindi ang namima sa giba. Ang giba man, nilibak lang. Which is, bagamat totoo yung sinasabi mo, pero kapag narinig ng kapatid mo, masasaktan siya. Yan ang giba. Which is, hindi na magustuhan yun. Ang namima, yun yung pagpapakalat ng walang katotohanan. Akusasyon. Namima. Diba? Both of them, walang duda, is prohibited in Islam. Pero mas matindi at mas masidhi ang parusa nung namima. Kasi bukod pa sa pagpapakalat sa chismis, di ba, panlilibak,
ay meron pang level na paninirang puri. Di ba? Hindi din siguro, Ustad, kasi Anong depende? hindi kung totoo kasi, Ustad, yung halimbawa, yung kapatid dito, ganito ginawa, para makaiwas din yung iba na Yung ano, kung halimbawa pag nanakaw, pwede mo siya kasi kung nakasalalay ang maslaha, ibig sabihin ay pangkalahatang kapakinabangan, 'di ba? O awareness, ay walang problema sa bagay na 'yan. Malinaw. masasaktan talaga siya, Ustad, kasi ikaw Okay, pero yung kasi mas nangingibabaw man yung maslaha. Yung maslaha mas nangingibabaw dito. Kahit masaktan siya, pero mas nangingibabaw yung maslaha. Maslaha ng pangkalahatan kasi sa maslahan niya. Ano ba, one versus more? Ano yung pipiliin mo? Yung more, yung maslaha, yung pangkalahatan ang tinatawag na ano. You know, halimbawa, ang taon na ito publicly ay magnanakaw. 'Di ba? So para maiwasan na mabiktima yung iba, kailangan mo itong sabihin yung iba. So it's just a case to case based din 'yan, you know? Pero yung personal na ay that's another issue, you know? So yun namima. Pangalawa dito mga kapatid, yung dahil sa yung isa sa kanilang libing na kalibing ay hindi nag-iingat sa kapag sila ay umiihi. Hindi nag-iingat. Sabi ng ibang nagpaliwanag ay hindi sila naghuhugas. Walang duda, nung wala pa tayo sa Islam, tagpi doon, tagpi dito. Diba? Pagpag dito, pagpag doon, parang lahat na lang ng araw ay pagpag, araw ng mga pagpag. Salam barakat. Diba? Pagpag day. So malinaw, so yun. So, sa Islam hindi pwede yan sapagkat ito ay nagdadala sa isang tao sa kaparusahan sa loob ng libingan. So, iwasan yun. So, kailangan ay as much as possible ay kailangan huwag hayaan na titilamsik sa kanyang balabal, sa kanyang kasuotan, sa kanyang katawan. Diba? At the same time, obligado syempre yung paghugas mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, yun yung parusa ng isang taong hindi nag-iingat sa kanilang pagtawag ng kalikasan. You know? Okay. So, yun yung sabihin natin mga kinalaman dito. Okay na, Hammer? Ikaw nagtatanong, hindi ka nakikinig eh. Okay, ikaapat na issue. Ano yung ikaapat na issue? Mga bagay na ipinagbabawal harapin o talikuran kapag tumutugon sa pangangailangan. No? Mga ipinagbabawal na harapin o talikuran kapag ikaw ay tinatawag ng kalikasan. Unang sangay. So may mga sangay ito, may mga branch issue. Unang issue, ang pagharap o pagtalikod sa kibla habang tumutugon sa pangangailangan. Alam natin yan, pero i-discuss natin ng kumbaga ibayo. So ipinagbabawal ang pagharap o pagtalikod sa kibla habang tumutugon sa pangangailangan sa bukas na lugar. Okay, sa open field. Okay, walang harang. Ngunit ito ay pinapayagan kung nasa loob ng gusali. Okay, may wall. So itong opinion ng karamihan sa mga scholar kabilang ang Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanabila. So malinaw? So ipinagbabawal yan sa mga open field ang pagharap at pagtalikod sa direksyon ng kibla. So bilang patunay, hadith mula kay Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu na sinabi, "Idza ataytumul gha'ita fala tastaqbilu al-qibla wa la tastadbiruha bi bawlin wala gha'itin walakin sharriqu aw gharribu." Kapag pumunta kayo sa kubeta, huwag kayong humarap sa kibla o tumalikod dito habang umiihi o dumudumi. Sa halip humarap kayo sa silangan o kanluran. So bakit sa salam na sa harap sa silangan o kanluran? Kasi sa panahon na yun, sa lugar niya, siyempre walang duda sa dito, Makkah at saka Madina, di ba? Ang direksyon ng kibla ay wala sa silangan at wala sa kanluran. Sa Pilipinas sa atin, iba ang direksyon ng kibla. Kung saan sumisikat yung lumulubog yung araw, doon yung direksyon ng kibla. So ang punto dito, wag mong kunin yung hadith as yung bang literally. Okay? Kasi alam mo, nasa Pilipinas ka, paano yan ustaz? Sabi niya, wag kayong tumalikod sa kibla, bago sumarap kayo sa silangan o kanluran, yung kibla natin ay nasa silangan. Di ba? Samantalang sa hadith, umarap kayo sa bagkus marap kayo sa silangan o kanluran. So, ibig sabihin, pag silangan kanluran, magkabilaan yan. So, ibig sabihin, pag hindi ka haharap sa kasilangan, tatalikuran mo ang silangan. Sa Pilipinas, hindi mo pwedeng kunin yung literal na hadith na ito. I-apply. Kasi ang ibig sabihin ng hadith na yan, yung sa kanyang lugar, alam sa Pilipinas.
So sa panahon na yun, yung habang sinasabi niya yun, which is dito yung lugar niya. Makkah o Madina. Oh, di ba? So ibig sabihin, kasi sa direksyon ng dito, ang wala sa silangan at wala sa kanluran, ang sabihin natin ang direksyon ng kibla. Okay, palimbawa, tayo dito sa Jeddah, saan ba yung kibla? Doon. Saan yung araw? Doon. Right? Oh. Di ba? Saan yung ano? Saan lumulubog yung araw? Dito lumulubog. Doon yung kibla. Di ba? So, ibig sabihin, ganito, parang sa gitna. Oh, may ibang direksyon. Hindi silangan at hindi kanluran. Oh, di ba? So, ibig sabihin, so wag kayong humarap at wag kayong tumalikod, bagkos ay mag-iba kayo ng direksyon. Yun ang ano ibig sabihin nun. Pag natukoy mo na yung direksyon ng kibla, sa open field, sa mga walang harang, not unless kung hindi mo talaga alam, kung saan ba talaga mo, nasa disyerto ka, saan ba dito yung kibla? No. Kasi pag nasa disyerto ka, maaaring magbago eh. Ha? Ano yung pinakamainam? Sa ganung kalagayan, na bago ka lang doon sa lugar na yun at kinabutan ka ng ano yung pinakamainam na? Kung wala kang mga tools, ika nga, na maaring magtukoy ng direksyon ng kibla, then use your instinct. Wala kang mapagtatanungan, wala kang application, may application ka nga, subalit ay wala pang signal, di ba? Then, yun, pwede ka sa tinatawag na araw, mga ganun, mag-relay ka sa araw. Use your instinct. Di ba? No, then gumawa ka ng pagtatansya. Sa palagay ko ito, sa palagay ko dito yung ano, then ganun. Di ba? Then wala ka ng kasalanan doon kung sakasakali nagkamali ka. Kasi lahat ginawa mo na. Ang mahalaga ay nagtanga-tangahan ka. Okay? Ang issue diyan kapag nagtanga-tangahan ka. Hindi na. Okay mga kapatid. So dito mayroong comment dito. So ang hadith na ito ay naglalaman din ng patunay na pinahihintulutan ng pagharap o pagtalikod sa araw o saan habang tumutugon sa pangailangan. Sa pahayag na ito, inutusan ng Propeta Muhammad SAW na iwasan ang pagharap o pagtalikod sa kibla. Ngunit walang nabanggit sa pagbabawal kaugnay sa pagharap o pagtalikod sa araw o buwan. Kaya may mga misinterpretation sa kasi hadith na ito. Sinasabi ang pagtalikod, yung pagbabawal sa pagtalikod o pagharap, sa tuwing tayo ay tumatawag ng kalikasan sa open field, ay dahil sa ito ay paggalang sa araw o buwan. Hindi yun. Kundi ang tinutukoy dito ay ang kibla. Hindi yung sun at hindi yung moon. Okay? Yung kibla. Samantala, dahil dito, ay pinapakita ng mga scholar na ang pangunahing layunin ng utos ay ang paggalang sa kibla. Samantalang ang pagharap sa araw o buwan ay hindi itinuturing na kasalanan o ipinagbabawal sa Marakato. Okay? Pagbabawal. Sabi na, uy, baka makita, baka masilip ng araw yung puwet ko. Kaya bawal. Hindi, ganun. Okay? So, anong kinalaman ng, dinamay mo pati yung araw. So, ang punto ng patunay, hadith na ito, kapag mga kapatid, ang salitang ghaib, kasi nakalagay sa salit, ida atay tumul ghaib po. Ang salitang ghaib po ay tumutukoy sa mababang lugar na ginagamit para sa pagdumi. No? So, ida atay tumul ghaib, kapag pupunta kayo sa, usually ang ghaib, sa mga nag-aaral ng Arabic, pag narinig niyang ghaib po, yun, ang tinutukoy dito is yung tae. Oh, ghaib, baul. Baul sa iyang, baul ihi. Pag tae, anong sa, ano, alam nyo sa mga lokal Arabic? Hindi alam? Baul lang alam ko. Sa mga nakakalam dito. Oh, yung lokal na Arabic. Arabic na kanto ng tae. Ha? Kara? Alam ko yung kara, yung shy kara, yung ti. Ano yung Ustad Manggaria? Karak yan, Ustad. Karak pala yun. Ano Manggaria? Hindi ko. Darta. Ha? Darta. Darta? Naman yung brother. Garia. Pati sa lokal, anyway. Bakit sila, kahit kami noon, kasi ghaib tayo talaga yan. Pero sa malalim na Arabic, ang ibig sabihin ng ghaib, ito yung mababang lugar na ginagamit para sa pagdumi. Okay? Malapit sa Iglat pa. Igit. Gait, igit. Okay. So, yun yung mga kapatid. So, walang duda. So, ang gait ay tumutukoy nga sa mababang lugar na ginagamit para sa pagdumi. Ang hadith na ito ay nagbabawal sa pagharap o pagtalikod sa kibla kapag tumutugon sa pangailangan. Lalo na sa bukas na lugar bilang tanda ng paggalang sa direksyon ng kibla. So, bakit tayo ay pinagbabawalan ng Propeta Salam na tumalikod at humarap
sa direksyon ng kibla kapag tayo umihi, dumudumi. Bakit? Dahil sa paggalang sa ano? Paggalang sa kibla. So, anong lugar ang ma-apply ang pagbabawal sa bagay na ito? Sa mga open space, sa mga open field. Okay, walang harang. At kapag may harang na ay walang problema. No. Hadith mula kay Abdullah bin Umar radhiyallahu an na nagsabi inna nasan yaquluna idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbil al-qibla wala bait al-maqdis. Faqala Abdullah bin Umar laqad irtaqaitu yawman ala dhahri baitin lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan bait al-maqdis li hajati. May ilang tao na nagsabi, kapag umupo ka upang tumugon sa iyong pangailangan, huwag kang humarap sa kibla o bait al-maqdis. Ang kibla, ang kaharap noon, ang kibla walang iba kundi yung Makkah, Asharif. Pag tumalikod ka, ano yung direksyon noon? Bait al-Maqdis sa Jerusalem. Kaya nga 'di ba yung kiblatain? Naalala sa Madina? Kasi opposite 'yun. 'Di ba? Kasi dati yung mga Muslim humarap sila sa pagdarasal nila sa direksyon ng Bait al-Maqdis. Nang dumating yung revelasyon na kailangan ng direksyon, ibaling na ang kanilang direksyon sa pagdarasal sa Makkah, kaya anong tawag siya, ilang degree 'yun? Yang pag ganon, doon ganyan, 90 degree? 60. Eh? Anong 360? 180 lang, Ustad. 180. Kalahati na. Oo nga. 60. Oo nga, kasi ang 90, ganun. Halimbawa, itong ano, ito. 140 ba? Alam mo, hindi ako engineer ha, pero ikaw gumagama. Paano ka nagiging ano? Paano ka nagiging manager na hindi mo alam yung isada? 90 times 2. Ni-reverse eh. Lulukuhin mo talaga ako, ha? Okay. So, 180 degree. No? 180, ibig sabihin ito, yung circle na ito, from here to here, opposite side, that is 180, right? Okay. Kasi 90 dito lang. So, kumbaga half of it. No, malinaw? So, yun, ang Bait al-Maqdis, 180 degrees niya ay walang ibang direction, ay walang iba kundi ang Makkah al-Mukarramah. Kaya nagkaroon ng kiblatayn. Ibig sabihin ng kiblatayn, dalawang kibla. Okay, alam niyo yung history niya sa Madina, mga kapatid. Alam niya kasi lagi pupunta ng Madina. Okay. So wag kang humarap sa kibla o sa Bait al-Maqdis, ngunit isang araw umakyat ako sa bubungan, sabi ni Abdullah bin Umar, umakyat ako sa bubungan ng bahay namin at nakita kong Propeta Sallam na nakaupo sa dalawang laryo or bricks. Dalawang tanataw na bricks. Kasi ang bricks ng mga kapatid ngayon, ang bricks natin ngayon, maliit yan, ganun, no? Bricks sa panahon no, yung wool, parang wool na talaga siya. Okay? Kasi mga bricks no, mga luwad ba yung ginagamit? Mga tawag dyan, mga adobe. You know? Mga clay. Nakaharap sa Bait al-Maqdis. So, sa pagitan ng dalawang bricks, nakita ni naninilip si Abdullah bin Umar. Anyway, hindi na siyempre. Sabi niya na sinasadya yun, nang umakita sa ng bahay, nakita ng Propeta Sallam na sa pagitan ng dalawang bricks, sa gitna siya habang tinatawag siya ng kalikasan o kaya ay tumatawag ng pangailangan na nakaharap sa Bait al-Maqdis. Okay? Habang tumutugon sa kanyang pangailangan. So dito patunay na kaya nga sabi ng mga ulama sa hadith kanina na sinabi niya na huwag kayong tumalikod at huwag kayong humarap sa direksyon ng kibla, walang dinetalyado na sabihin natin na kung anong lokasyon, kung ano yung sa sitwasyon ng lokasyon, kung ito ba'y nakaharang o walang harang. Right? Walang ganun ng propeta. Sinabi lang na huwag kayong tumalikod sa direksyon ng kibla at huwag kayong humarap. Kumbaga general statement 'yon. 'Di ba? Kaya napagtanto ng mga ulama, kaya pag hindi mo talaga pinag-aralan yung mga iba't ibang hadith at iba't ibang salaysay, maring kunin mo yung hadith na 'yon, yung unang hadith na binanggit natin kanina, yung kay Abu Ayyub al-Ansari, na pwede sabihin mo, kahit pa pala sa loob ng bahay, bawal. Right? Kasi pangkalahatan yung kanyang sinabi. Huwag kayong kapag kayo pupunta ng kubeta, di ba? Para tumawag ng kalikasan, huwag kayong humarap at huwag kayong tumalikod sa kibla, bagkos ay silangan o kanluran. So, I mean, yung pagkakasabi is parang general statement, pangkalahatang sitwasyon. No, pag yung ka lang nag-focus at hindi ka nag-aral ng masinsinan at saka malalim na pag-aaral, hindi mo sinikhay, hinalungkat ang iba-ibang narration ng may kaugnayan sa issue na ito, maaaring doon ka lang mag-rely. Ano mo talaga yan? Panindigan mo talaga yan. Maaaring ipagpatayan mo pa talaga yan. Di ba? Yun nakalagay sa hadith eh. Bakit ka mag-ipag-argument sa akin? Samantalang yan, malinaw sa Rasulullah. Wala namang sinasabi kung nasa loob ka ng bayo, hindi. Right?
Yun lang kasi nabasa niya. O kaya nga. Yung pangalawa hindi niya nabasa. Ibig sabihin, maaano dito kapag medyo mababaw lang yung kaalaman mo, maingay ka. Kasi paglalaban mo talaga yung kaalaman mo eh. And you have a point also. Kasi yun lang nalalaman mo eh. Alangan na may paglaban mo hindi mo alam. Pero ikaw na malawak yung kaalaman, then you have to provide something ika nga na hindi niya na-provide. No. So ito, mayroon kasing hadith na nagsasabi na ganyan. Na maaari yung hadith na yan, general nga, pero kapag nagkasalubong, lagi sinasabi natin, kapag nagkasalubong, yung general evidence at specific na evidence, kunin mo yung specific. Mas una mong kukunin yung specific, but it doesn't mean i-reject mo yung general. Kasi manatili, general yun, no, sa ibang bagay, sa ibang aspeto at sa ibang pagkakataon. Kunin mo yun. Pero sa mga pagkakataon na specific, kunin mo yung specific. So sa hadith na specific, katulad ng hadith ni Abdullah bin Umar, di ba, na sa pagitan ng dalawang bricks, nagpapatunay sa specific na situation. So kapag may harang na. So nangangahulugan doon, sa unang hadith ni Abu Ayyub al-Ansari, yun ay para sa mga open space, sa mga field na walang harang. Okay? Applicable yung hadith na yun. Pero kasi merong hadith kasi kapag hindi mo talaga naintindihan yung mga rules of, sabi natin fiqh, sa mga kaidatul fiqhiyah, diba? Maring pasinungalingan mo yung isang hadith, diba? I-reject mo yung isang hadith, kasi dahil sa merong hadith ka nakikita na sa pagitan ng sabihin natin ng maring mong i-reject yan kapag hindi mo alam yung panindigan ng sharia, ng fiqh. So tandaan natin, walang conflict sa totoo. Hindi pwede magkaroon ng conflict sa totoo. Ang conflict, nagkaroon lamang ng conflict sa understanding ng tao. At the same time, pangalawang panindigan, hindi natin pwedeng i-reject yung isa samantalang authentic yun at kunin yung isa. Dahil ang paniniwala mo is mas angkop ito kaysa doon. Pareho silang authentic, pareho mong tanggapin yun. Okay? Di mo pwedeng isa sa kanila i-reject kasi ate, pag na-reject mo yung Rasulullah samantalang authentic, maaaring maging kafir ka. Okay? Kufur yun. So kinakailangan paniwalaan yung patanggapin yun, then reconcile. Ito yung ginagawa ng mga scholar. Kaya nga, ginagawa ng mga ulama, nire-reconcile nila yung bawat authenticity sa palagay ng mga tao ay merong conflict. O yan, applicable dito at ito ay applicable dyan. Hindi ibig sabihin na mali yun, dahil galing kay professor, sabi mong mali. Yung pwede ngayon yan. Okay? So yun mga kapatid. So dito, sa specific na hadith ni Ayyub al-Ansari radiyallahu an, specific doon sa sitwasyon na kaya nga sa dalawang bricks, ibig sabihin may harang. So pag may harang na, ay pwede ka nang ipinahintulutan ka tumalikod sa kibla at kaya sabihin natin ay humarap sa kibla. Okay? So malino baga? Okay. Kind of situation. Okay, so di pa na So ngayon, bilang punto ng patunay, ang hadith na ito ay nagpapakita na bagamat mayroong pagbabawal sa pagharap o pagtalikod sa kibla habang tumutugon sa pangailangan sa bukas na lugar, ipinapahiwatig nito na kung may harang o nasa loob ng gusali, ito ay hindi na ipinagbabawal. So hadith mula kay Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pangatlong proof, sabi niya, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bi baulin fara'aitu qabla ay yuqbada bi amin yastaqbiluha. Ipinagbabawal ang propeta sallam ang pagharap sa kibla habang umiihi. Ngunit isang taon bago siya pumanaw, nakita ko siyang humarap dito. So, anong ibig sabihin? Ang unang bahagi ng hadith mga kapatid na nabanggit natin kanina ay nagpapakita ng orihinal na pagbabawal ang propeta Muhammad sallam sa pagharap sa kibla habang umiihi. Ngunit pangalawang bahagi kung saan nakita ni Jabir radhiyallahu anhu na ginawa ito ng propeta sa isang taon bago siya pumanaw, ay nagbigay ng indikasyon na maaring ito ay pinahintulutan sa ilang partikular na sitwasyon. Gaya ng kung may harang o kung nasa loob ng isang gusali. Dahil dito, ginagamit ng ilan sa mga scholar ang hadith na ito upang ipaliwanag na ang pagbabawal ay higit na naangkop sa bukas na lugar, samantalang ang pagpapahintulot ay maaring may bisa sa mga nakapaloob na espasyo. Okay? So yun, mga reconcile ang tinatawag na hadith. Hindi naman kayo, wala kang kakayahan, sa mga pagkakataon, kasi isang taon na propeta lang bago na ito na yung mga pagkakataon na kung sa mayroong may sakit na siya bago siya bawian ng buhay. So maaring yung yung paggalaw ng kanyang katawan ay mahirap na sa kanya. Di ba? So sa mga sitwasyon na gano'n, halimbawa nakatihaya ka na lang, wala kang walang matutulong sa'yo, di ba? Tapos hindi mo kayang i-adjust ang sarili po para umiwas sa pagtalikod at paggarap ng direksyon ng kibla, then you can do it. Kasi nga, wala kang kakayahan.
So it's a case-to-case base mga kapatid. Kasi la yukallifullahu nafsan illa wusaha. That's the original principle. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi hindi nagpupwersa. Hindi papahirap sa kanya mga alipin sa pagsunod sa kanya. Diba? Fattaqullaha mastata'tum. Matawad kayo sa Allah sa abot ng inyong kakayahan. Okay? So pangapat ang hadith mula kay Marwan ibn al-Asfar radiyallahu an, sabi niya, Ra'aitu ibna Amr anakha rihala rahilata mastaqbil al-qibla thumma jalasa bi yabulu ilayha faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya abn hadha qala bala inma nuhiya dhalika fil fada fa idha kana bainika wa bainal qibla shay'un yasturuka fala ba's. Nakita ko si Umar ito si Umar bin Khattab si Umar no. Sino nakita sa kanya? Si Marwan ibn al-Asfar. Sabi niya, nakita ko si Abdullah bin Umar, na pinaluhod ang kanyang kamilyo na nakaharap sa kibla. Pinaluhod. No? At pagkatapos ay umupo siya upang umihi sa harap nito. Naano mo yung senaryo? Pinaluhod niya yung kanyang kamilya. Ang kanyang kamilyo, pagkatapos ay umupo siya upang umihi sa harap nito. Ibig sabihin sa harap ng camel. O para ma-cover siya ba? Tapos samantalang nakasaad sa hadith na yan na nakita niya which is sa direksyon ng kibla. So halimbawa ito yung kibla, ito yung kamilyo, dito siya. Okay, so mayroong pagitan sa pagitan niya at sa kanang kibla. Kaya sinabi ni Marwan ibn al-Asfar which is tabi'in, sabi niya, O Abu Abdurrahman, si Abu Abdurrahman, yun ang alias ni Abdullah bin Umar. O Abu Abdurrahman, hindi ba ito'y pinagbabawal? Diba, kalat na ito sa mga Muslim. Sabi na sallam, na bawal nga. Kasi di mo, yun lang kasi ang alam niyang hadith, yung pagbabawal. Diba wala kasi nakasakay na open field. Pero yung kanina, yung pangkalahatan. Yun lang ang alam. Kaya itong tabi'in na ito, di ba bawal yan? Kasi nga direksyon ng kibla. Kaya nga dito, sinabi niya, oo, ngunit ang pagbabawal ay para sa bukas na lugar. Di ba? Kung mayroong harang sa pagitan mo at ng kibla, walang masama rito. So mismo, pinaliwanag na mismo, tinafsira na mismo ni Abdullah bin Umar yung mga hadith na naunang binanggit natin. Okay? So bilang punto ng patunay, ipinakita ng hadith na ito na si Abdullah bin Umar, na kilala sa kanyang matibay na pagsunod sa sunnah, ay naunawaan ang pagbabawal sa pagharap ng kibla habang tumutugon sa pangangailangan ay natanging para sa bukas na lugar lamang. Kung may harang sa pagitan ng isang tao at ng kibla tulad ng isang padir o iba pang mga sagabal, hindi ito ipinagbabawal. Ang hadith na ito ay isang mahalagang batayan ng Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanabila na para sa paralan ng fiqh sa kanilang opinyon na pinahintulutan ng pagharap sa kibla sa loob ng gusali o kung may harang. Kasi sa mga Hanafiya, alatul, bawal yan kahit pa may harang sa kanila. Siyempre, hindi siguro nakarating sa kanila yung hadith. Di ba yung hadith ni Abdullah bin Umar na nakita niya ang propesa lang sa bubong? Habang nasa bubong, umakyat siya ng bahay sa pagitan ng dalawang bricks. Di ba? Maaaring hindi nakarating yun sa mga Hanafiya scholar. Wala pa masyadong maritis na. Kasi tandaan natin, bagamat madhab sila o kay, halimbawa, assuming na kayo yung mga Hanafiya. Pag sinabing Hanafiya, mga scholar ng mga Hanafi, Imam Abu Hanifa, mga scholar, iniibig sabihin na lahat ng mga hadith ay nakarating sa inyo. Kasi ang mga hadith na napakarami yan eh. Nung nawala yung mga sahaba kasi, hindi lang sila nagpermanente sa isang lugar. Alam natin, karamihan sa mga sahaba, Makkah, Madina, right? Karamihan sa bilang ng mga sahaba. Pero after nawala ang Propeta Sallam, lumaganap sila sa iba't ibang dako ng sandaigdigan. Nakarating na ng Russia, nakarating ng China, nakarating ng Europe, di ba? Nakarating ng ibang part ng Middle East, nakarating ng iba yung lugar. Para lang sa ganun, ipalaganap nila ang Islam at ang katuruan ng Quran at Sunnah. So hindi lahat ng mga sahaba at the same time ay narinig yung hadith kung ano na. Halimbawa, may mga hadith na meron si Abu Hurairah kasi siya ang pinakamaraming hadith. Siya ba, i-search nyo kung sino ang pinakamaraming na compile na hadith na kami muray na hadith. Abu Hurairah. Meron mo ilang taon lang mga kapatid ang pinagsama ng propesa pero siya ang pinaka-legendary pagdating sa tinatawag na nakasaulo ng hadith. Diba? So hindi lahat ng hadith na mayroon ng ibang mga sahaba ay nakuha ni Abu Hurairah. At hindi lahat ng hadith ni Abu Hurairah nakaalam ng ibang mga sahaba. Alam mo yun? Nakuha yung senaryo? Kaya mga sahaba na ito,
na kung along na ano lamang yung alam na narinig nila kay Professor at nakita kay Professor, dala-dala sa pagpunta nila kahit saang lupalop ng sandaigdigan. At yun yung tinuturo nila. Hanggang sa nabuo yung mga madhab na ito. Kaya nga sa dumati, alam mo, mayroon ng Hanafiya, so mga Hanafiya scholars, kung ano lang yung tinuturo ng mga Abu Hanifa, yun ang na-absorb nila. Pero hindi lahat ng hadith na yun nakarating kay Abu Hanifa. So kagaya niyan, siguro sa mga Hanafiya, sinasabi nilang ito ay sa lahat ng pagkakataon ay obligado mag-iwasan ng kibla, sa direksyon ng kibla, mag-umi at saka tumatae. No? Iwasan kahit pa nasa loob ka ng espasyo, nasa loob ka ng isang gusali o kay labas man, bawal yun sa atin. Sabi sa mga Hanafiya scholar, kasi nga hindi siguro nakarating yung hadith ni Abdullah bin Umar. No? Na nakita niyang Propeta Muhammad sallam na sa pagitan ng dalawang bricks, siya ay tumutawag ng kalikasan habang nakaharap sa kibla. Kaya sa ibang mga madhab, yung the rest sa madhab, yung sumunod na sa mga Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila, ay doon na, karating na sa kanila yung hadith na yun. Kaya sinasabi na pwede ito. Applicable ito dito. At yung hadith na ni Abu Ayyub al-Ansari, para sa open space yan. So, ganun yan. So, narinig niyo kung kaya, wag na, kaya maintindihan niyo dito na kaya pala nagkaroon ng iba't ibang opinion sa mga scholar. Di ba? Nagkayora. Kaya nga tulad niyo, pag hindi niyo alam ang baharing sa mga ibang kapatid natin, talang ipaglalaban talaga niya kung anong nalaman niya. Samantalang yung kaalaman niya hanggang dun lamang. Pero yung ibang brother, yung alam niya, pero mayroon pa siyang extra knowledge. Di ba? Kaya pag nagkasalubungan, nagtatalo sila. Ganun lang yun mga kapatid. Ba't walang gumawa ng effort na pagkasama-samahin lahat ng hadis ng mga... Anong walang ikaw ang hindi gumawa ng effort. Isyada. Ikaw yung hindi gumagawa ng effort. Kapatid, bago subhanallah, alam mo kung alam mo lang yung effort na ginagawa ng mga scholar na ito. Subhanallah, biro mo, alam mo ba, mahiya tayo ha. Mayroong mga scholar na naglakbay pa from Madinah to Sham para i-confirm lang isang hadith. Kung authentic o hindi. Bago niya isali sa kanyang compilation. Samantalang tayo, nakapakalapay sa center, tamad pa tayong pumasok. Alam mo yun? Iba nga sumama lang kay Ustad, marami kang maitatanong na hadith. Pero iniwanan niya yung asawa na buntis para lang... Oo. Diba? So maraming kwento sa bagay na ito. They exerted their efforts. Malas. Alamin niya, malas. Tao lang. Maglalakbay siya, alamin niya yung ilang... Wala pang treno po, wala pang trenoon, wala pang kabayo na barefooted sila lalakbay. Para lang mahal. Oo, 1 buwan, 3 buwan yung paglalakbay nila just to confirm one hadith. Baka ang ibig niya sabihin sa panahon ngayon na para hindi na Kaya nga meron ang dami nasaan na yung Sahih Bukhari, nasaan na yung Sahih Muslim, nasaan na yung Ibn Majah, nasaan na yung tinatawag na Kutubus Sitta, yung known, famous 6 books, compilers ng mga aklat, mga kapatid. Nasa isang application na ngayon. Kung nasa application na kapatid, kaso lang, hindi lang kasi ini-install mo sa cellphone mo, hindi yung mga hadith. Okay. Si Bro Abdurrahman, hindi pa lang niya na-install. Di ba naabot na start? Di ba naabot? Hindi na. Kaya hindi dumating sa... Kailangan ko kaya Ustad. Malis. Punta sa ibang sekta. Specific. Ah. Siya ibang Okay. doon po sila nagkakahiwa-hiwalay sa pagkuha ng hadith. Hindi lang dyan. Kasi yung mga ibang mga sekta, hindi sila kasi ang fake kasi ang pinag-usapan, pag fake, wala talagang nagkakasundo dyan sa lahat ng klase ng issue. Even the Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yung mga Madhab Shafi'iyya, Hanafila, yung mga nakukuha natin, kahit na sila yung mga paral ng fiqh, Islamic kung paral ng fiqh, ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, hindi sila nagkasundo sa iba't ibang issue. Pero nagkaya sila pagdating sa akida. Humiwala yung ibang mga grupo, halimbawa may mga Ashaira, may mga Shia, mga Mu'tazila, kung ano-ano pa, because of the issue ng akida. Okay, sa issue ng akida. At ang issue ng akida ay napakahalaga kaya sa issue ng fiqh. Barakatuh. Kasi useless ang fiqh mo kung sira ang akida mo. Diba, useless ang pagsamba mo, kahit perfect ba ka sa tinatawag na kung ang foundation ng pananampalataya mo sira yun. Kaya napakahalaga ng pag-alam sa tinatawag na akida. Okay mga kapatid. So malinaw na yung issue na yun ha. Alam niyo na
kung bakit nagkakaroon minsan ng iba't ibang opinions ng mga scholar. Kaya may mga nagko-comment sa Facebook na bakit hindi nila magkasundo yung mga scholar? Abay, magmaguno ang mundo. Ito na magkakasundo, kapatid. Oh. May kanya-kanya pangunawa. Oo, kasi yung level ng pangunawa, kahit pa mayroong isang hadith authentic na, pero magkakaiba sila ng opinion. Magkakaiba sila ng interpretation sa mga certain hadith, di ba? Kaya, Pinakamainam mo Ustad, pwede mabuti yun eh. Oh. Kaya nga, kasi kung hihingin natin, ano pang silbi ng mundo kung lahat nagkakasundo? Wala na gulo. Wala. This is the essence of the, sabi natin of worldly, Di ba? Lahat ng ito ay pagsubok, syempre. Pagsubok yan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. You know? Kaya hindi natin pwede na lahat ihilingin o kaya ilagay sa plataforma, magkasundo lahat noon. Never. Okay? Never ever na mangyayari yan, mga kapatid. Meron talagang arguments. Meron talagang different opinions. Meron talagang sabihin natin katwiran. Okay? Merong iba't ibang pangunawa. Okay. So, ikalawang sangay, ang pagharap sa hangin habang umiihi. Hangin. Ay, Harap ka, alam mo, dumihi ka tapos yung pag ganyan sa'yo. Oh. Di ba usually yan? Alam mo, sa mga napakaraming brother ang nasamahan ko, hindi ako mag-mention. Di ba, pag sumasama kami sa paglalakbay, tapos may minsan sinasalubong niya yung hangin, tapos doon siya umiihi. Di ba? So, babalik talaga. Yan ang silbi. Di ba? Okay, so ipinagbabawal bilang makro. Ito ay bilang makro na, hindi bilang kasi. Now, dapat yung malaman, I would like to educate you pagdating sa tinatawag na word na pagbabawal. Sa Sharia o sa usapin ng fiqh, merong dalawang kategorya ng pagbabawal. Sa atin sa Tagalog, bawal din yun. Pero sa level ng pagbabawal, nagkakaiba. Okay, pero sa atin, bawal yon. Kahit pa ganun, bawal talaga yon. Pero sa Sharia, dalawang klase ng pagbabawal. Una, haram. Pangalawa, makruh. Both are forbidden. Pero yung isa na bawal, which is haram, hindi yun. Na kapag ginawa mo, may kasalanan ka. May liability ka. May pananagutan ka. Minsan, may expiation pa. Pangalawang pagbabawal, kung saan yun yung makruh. Makruh, sabihin, hindi ka nais-nais, di ba? Abhorred, o kaya sabihin natin, detestful, na kung saan ito yung tinatawag na, sabihin natin makruh, na kapag ginawa mo, wala kang kasalanan, wala kang liability. Pero pag hindi mo ginawa, ay sabihin natin na pag imiwas ka nito, for the sake of Allah, may gantimpala ka. Okay? Yun yung makruh. Kaya alamin natin, bawal ito. Anong klase pagbabawal yan? Haram o makruh? Okay, but ganun ba man, as a Muslim, iwasan natin lahat ng klase ng bawal. Pero, minsan, in a certain knowledge, kailangan natin idetalyado yon para sa kaalaman. Diba? Huwag natin, as a Muslim, hindi ka na pwede magtanong kung makruh kayo, kasi mga sahaba, makruh ba yan, propeta ng Allah? Hindi nga sinabi yun. Ang mga sahaba, kapag sinabi na bawal, agad iniwasan nila yun, kahit makruh. Pero in a certain, senaryo ng knowledge, alam mo, katulad nito, pag-aaral, pwede natin tanungin yun. Okay, makruh ba yan, Ustad? Haram ba yan, Ustad? So, para sa ganun, maging detalyado yung ating kaalaman. Okay. Ano pong katanong nila? Yung mga sobrang nila yung mga nagaganyan-ganyan ng Quran. Tapos mayroong mga nagaganyan-ganyan. So, yung pinag-usapan natin dito, anong kinalaman ng Quran dyan? Ano yun? Yung ganun-ganun. Anong ganun-ganun? Paano yun? Yeah. Especially sa mga Pakistan, mga tinatawag na mga Indonesian. Anyway, yan ay nagkaroon ng iba't ibang malalim na paliwanag at discussion yung mga even na contemporary scholars, no? Para sa akin, doon ako sa opinion na iwasan yun. Kasi kung pag pinag-usapan natin yung paghalik sa Quran, anong layunin? Kasi paggalang or sabihin natin ay pagdakila. Walang sinuman ang nagpapakita ng kadakilaan ng Quran ay ang maliban lamang sa mga sahaba. Right? Kung pag pinag-usapan natin pagrespeto sa Quran, pagdakila at paggalang sa Quran, ang pinakamatinding nagpakitang malas nito ay walang iba kundi ang Propeta sallam, sumunod yung mga sahaba. Pero ang tanong, ginawa ba nila yan? Hindi na ginawa. Sa panahon ng mga tabi'in, sa panahon ng mga tinatawag ng mga sahaba. Kasi wala naman sa panahon, wala pa kasing Quran sa compilation sa panahon ng Prophet sallam. Okay, good. I mean, you have a point. Pero sa panahon ng mga sahaba, na-compile na yung buong Quran. For example, sa panahon ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu,
Panahon ni Umar bin Khattab, panahon ni Uthman, sinunog na yung tinatawag sa panahon ni Uthman. Then, sa panahon ni Ali, panahon ng mga tabi'in, meron bang nabanggit na hinalikan nila bilang paggalang at pagrespeto? Meron bang statement ng propeta na kapag kayo, halikan nyo yung tinatawag na walang ganun? Walang fi'il at walang kaul. Ibig sabihin, walang utterance, walang verbal statement ng propeta at walang sinasabi, walang tinatawag na ginawa ang propeta at ang mga sahabat, mga tabi'in. Iwasan. Okay, kasi Huwag mo na lang i-correct para maka-open ka pa eh. okay, kung marunong kang mag-correct, gawin mo. Pero yung pag-correct mo, nagbibigay pa ng fit, baka sumbakin nga, magsuntukan kayo, wag mong gawin yan. Okay, so bawal. Bawal ang pag-correct. Tandaan natin sa larangan ng tinatawag na pag-correct sa Sharia, ipinagbabawal sa atin ang magtuwid sa isang pagkakamali kung ang resulta nito ay magbibigay ng fitna. You know? Magbibigay ng kasi kaya nga tinutuwid natin para malis ang fitna, para magbago mayroong pagbabago. Pero pag wala, mas lalong naging worse, wag mong gawin yan. Okay? Di ba may subok at iba? No. Oh, magtutuwid mo nga pero mas mataas pa ang boses mas mataas ang boses mo. Bakit? Oh. Di ba? So may mga hikma po yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yung sinasabi nyo, yung pagsalubong siya sa hangin, yung pag-ihi mo, ngunit kung ito naman ay nakaharap o nakatalikod sa kibla, kailangan mong iwasan. Kasi makro lang naman, di ba? Yun ang kasi ang pinakamainam sa upin-pin. Oh yes, good question. Alam mo, ganda yung mga, I like you. Okay? I like your arguments, no? Mashallah, tabarakallah. Okay. Yung mga talagang mga nag-aaral, mashallah, tabarakallah. Okay. Alam mo, kunting-kunting maging faki ka na eh. Okay. Okay. So bilang makro, ipaliwanag muna natin ha. So ipinagbabawal bilang makro hindi bilang haram Bilang makro ang pagharap sa direksyon ng hangin habang umiihi ayon sa pinagkaisahan ng apat na pangunahing paaralan ng fiqh ng Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanabila. So apat na madhab para sa kanila, sila ay nagkasundo na ito ay makro. Okay? Now, there's a makro and there's haram. Tulad na yun, yung points na, halimbawa, what if kapag halimbawa, okay, mahangin, tapos, okay, halimbawa, sabi natin doon yung direksyon ng kibla at yung Baitul Maqdis doon. So, basically, nasa open field ka. Di ba? So, ngayon, dito, bawal kang humarap at tumalikod sa kibla kasi doon ang direksyon ng kibla, doon ang Jerusalem. Ngayon, ang problema pag doon ka hangin naman. Kapatid, dito malikod ka. Isyada. Alam mo, hahabulin ka ng hangin? Tumalikod ka doon. Ay, good question. Pag tumalikod ka, may audience. Wala. Ay, ito yung ito yung nakakatuwa, pero maaaring mangyari ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Di ba? So ano yung gagawin mo sa pagkakataon? Kasi kung walang audience, basically, tataligdan mo talaga yung hangin. Right? So walang problema doon. Ayan naman siya. Yun ang solusyon sa... Bote. Paano kung walang bote? Paano pag walang bote? Di ba? Pag umarap ka nga naman, magiging mas haram yun kasi nakikita ng tao yung tinatawag na pribadong katawan mo. Di ba? Kasi sabi ng ating kanina, mga napag-aral natin na pinakamainam ay kapag nasa open space ka ay magtago ka at hindi ka makikita ng tao, wala ka naman pagtataguan. Di ba? Di ba? So yun. So lahat ito, bawal ang pagtalikod sa tinatawag na pagtalikod sa pagharap ng kibla. Malayo pa. Then pagkatapos ay bawal din naman dito sa bagat kasi nakikita yung aura mo. Lahat bawal. Then doon ka sa makro kasi makro yun kaya sumpa dito yung sa haram. Let's see, paano i-balance? Di ba? Kaya napakahalaga tukuyin kung yung level ng haram at saka ng makro. Okay? As mas matindi ang level ng haram kaysa makro. Tandaan natin yan. You know? So, naintindihan? Okay na yun. Ano po yung problema dyan? Okay. So, bakit? Anong dahilan ng pagbabawal, mga kapatid? Okay. Anuin mo natin yung Adan?
La ilaha illallah. Okay, sa totoo lang, no, na-enjoy yung fiqh. Di ba nag-enjoy kayo? Okay? Kasi mag-enjoy ka kapag Brainstorming at the same time. totoo yan. Araw-araw mo kasi yung study. Araw mong ginagawa yan, At the tapos same time, kung ma-encounter mo yan, alam mo yung gagawin mo. hindi, mashallah. Di ba? Lalawak actually sa pag naaral kayo ng fiqh ng detalyado, lalawak yung mga pangunawa ninyo. Okay. Ha? Ano yun? Anong nung ano yung Ayatul Masjid, ano ba siya? Wajib? Sunnah. Sunnah muakkada. Anong makruh? Sunnah muakkada. Pwede pagsabihin mo ano ka daw? Sunnah muakkada, pinaigting na sunnah. Kung hindi mo gagawin, Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Pag hindi mo sunnah muakkada, sunnah. ano lang yan sa weekend. Ang witr ay sunnah muakkada. But of course, iba kasi level ng witr. Anyway, basta sunnah muakkada, pag wala kang ginawa, wala kang kasalanan. You know? Okay. Dahilan ng pagbabawal sa bagay na ito, mga kapatid. So, ang pangunahing dahilan ng pagbabawal na ito ay upang maiwasan ng pagbalik ng ihi sa katawan o damit ng isang tao dahil sa direksyon ng hangin. Diba? Kahit mula sa laysa ni Hassan bin Atiyah na sinabi niya, hindi ka nais-nais o makro para sa isang lalaki na umihi sa isang mataas na lugar na mahangin o dumumi sa tuktok ng bundok na parang isang ibong nakadapo. Alam mo, sa mga taga-bundok, alam na yan, di ba? Pumunta doon sa tuktok na parang ibong nakadapo. Mayabas ka ligida sa So hindi ka nais-nais, mga kapatid. So makro. Okay? So ito'y bahagi ng mga lituntunin ng kalinisan o tahara sa Islam, naglalayong mapanatili ang pisikal na kadalisayan at maiwasan ng anumang uri ng karumihan o najis. So dahil dito, inirekomenda ng mga scholar na ang isang tao ay humarap sa tamang direction of position upang maiwasan ang pagbalik ng ihi dahil sa ihip ng hangin. So yun ang mga naging makro ito dahil sa ganong katwiran. Okay. Now, ikalimang issue, mga kapatid, sa usapin na ito, mga lugar na ipinagbabawal ang pagtugon sa pangailangan. So may mga certain location or places na ipinagbabawal ang pagtugon sa pangailangan ng katawan. So yan, sige nga, bago natin discuss ano yun, sino mga nakakaalam? Yes. Ilalim mo. Ilalim ng puno. Sa lahat ba ng pagkakataon? Yun sa kumbaga tinatambayan. O yun, sa mga tao na kung saan doon tumatambay, doon nag-uusap, doon nakaupo. So bawal yun. Pero sa mga ilalim ng puno na wala namang tao, walang problema sa bagay na yun. Okay, ano pa? Sa mga dinadaanan, ano pa? Walang sa barakato. Sa ano pa? Yalla. Ano pa? Ano yung mga specific na lugar na kung saan ipinagbabawal ang pagdumi at pag-ihi? Doon sa mga pinagsasalahan, ng mga quiet area. Sa loob ng masjid, siyempre, bawal yon. Okay? Ano pa? Ha? Libingan. Mashallah, tabarakallah. Okay? So, inshallah, tatalakay natin ang bawat isa, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Unang sangay, pagtugon sa pangailangan sa loob ng masjid. So, ipinagbabawal bilang haram. Ito naman, bilang haram, ha? Hindi makro. Okay? Bilang haram, ang pagtugon sa pangailangan, pag-ihi o pagdumi sa loob ng masjid. Ayon sa pinagkaisahan ng apat na pangunahing paaralan ng fiqh o madhab, ang Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanabila. So lahat sila ay nagkasundo na haram. Alatul, haram, no exemption. No? Ito ay sa loob ng sabihin natin ng masjid. So mula sa lais, ayun nga, sinabi ni Ibn Hazm, may malinaw na teksto at pagsang-ayon ng apa na ang pag-ihi at pagdumi ay pinapahintulot maliban sa loob ng masjid. Okay. So ano yung mga patunay? Mula sa sunnah, hadith mula kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sinabi niya, "Bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Arabiyyun faqama yabulu fil masjid
habang kami ay nasa masjid kasama ang Propeta sallam, dumating ang isang badu, okay, at nagsimulang umihi sa loob ng masjid. Nagsimula, walang pakundangan, agad-agad. So fakala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mah. Okay, mah. Sabi niya, ito yung expression ng mga Arab, no, kapag nila gustuhan ng isang bakat, gusto nang itigilan. Mah. Di ba? Okay, si mama, hindi si mama, patay tayo dyan. Okay. Okay. So, ang mga sahaba, ng Propeta sallam ay sumigaw sa kanya, tigilan ito, tigilan mo yan. Okay, tigilan yan. Tigilan mo. So, ito ay bagkus, nag-ano nga alam mo, sa ibang narration ng hadith, si Umar bin Khattab, nag-react. Si Umar bin Khattab, kapatid, isa sa kanya mga katang hindi pa siya nagiging khalifa, mainitin talaga yung ulo niya. So even the Sahaba, mayroon silang ganung katangian. Okay? Of course, yung kanilang iman ay talagang, kung ikumpara yung iman natin, pagsamahin yung iman natin sa iman ni Umar bin Khattab, hindi tayo nakaano. Pero kabilang sa kanyang katangian, mainitin talaga ang ulo. Kaya sabi, Ya Rasulullah, okay, dani adrab ulo ka. Sabi na, pahintulutan mo ko, Propeta, pupugutan ko ng ulo yan. Biro mo, lahat, ganun siya kahigpit. Dahil sa sobrang higpit niya, nagiging mataan, high blood siya ba? No? Kaya, mahigpit siya sa Islam. Hindi katulad ng iba sa atin na high blood pero wala naman sa lugar. Okay? Iba yung pagiging maitin sa ulo sa wala sa lugar, sa pagiging maitin sa ulo, saan mayin na sa lugar. So, ganun si Umar bin Khattab, mga kapatid. Kasi lahat ng mga nakikita ng pagsuway, lalo pat ito hindi tama at haram, lahat ng kanyang parusa ay pugot ng ulo. Ganun siya. Pero nung siya naging khalifa, medyo nagiging alam mo na, nagiging soft-hearted na siya, palumanin na siya. Malinaw? Kaya nga, Ya Rasulullah, pigilan mo ako, pahintulot. Magsabi ka lang talaga ng signal. Talagang tatagain ko yung kanyang ulo. Di ba? Pero yung, subhanallah, kaya dito, kala sa sallam, la tuzrimu. Sabi ni Prophet sallam sa kanila, na huwag ninyo siyang pigilan, hayaan ninyo siya. At yung word na tuzrimu, mga kapatid, no? Specifically, ang ibig sabihin, la tuzrimu, sabi ng mga nagpapaliwanag, ibig sabihin, huwag ninyo siyang pigilan sa pag-ihi. No? Hayaan. At wallahi na kung alam lahat kung ano yung beneficyo nung kung bakit yun ang nagiging reaction ng Prophet sallam, maintindihan natin na yun ang pinaka the best manner, ika nga. Na hayaan siya muna, wag niyong putulin ang kanyang pagpaparaos. Okay? Kasi once na kapag may nagpaliwanag ng mga scholar, kapag pinigilan mo sa mga pagkakataon na yaon, maaring harmful sa ibang tao at maaring harmful mismo sa kanya. Kasi anong harm na dulot kapag pinigilan mo during that situation? Anong harm ang dulot sa gumagawa nito? Sa health niya, kasi mapupugulan ng ihi. Yung mga hindi na ilalabas ng tama, yung mga dapat ilabas. At pag hindi na ilabas ito, magkakaroon ng epekto, masamang epekto sa kanyang tinatawag na katawan. Di ba? Magkakaroon ng sakit sa bato at kung ano mang katulad nito. And at the same time, no? Sa mga ibang sa tinatawag na lugar na 'yo o kaya sa ibang tao, pag pinigilan mo 'yon, di ba? Pag pinigilan, nagulat siya, pinigilan mo, kakalat yung ihi sa lugar na yon. Nasa halip na sa magme-maintain sa isang lugar yung ihi, kakalat, baka mapunta pa sa'yo. Habulin ka pa ng ihi niya. Oo, kasi pinigilan mo siya. Di ba? So the best, ika nga, yung ginawa ng Propeta sallam. Pagpigil sa kanya, pigilan yung kanya mga sahaba na huwag siyang gambalain, hayaan. Proceed. Sa atin pa yun, kumuha ka ng tabak. Tabakin na yan. Subhanallah. Di ba? So, kaya mga kapatid, no? Kay da'u, sabi niya, fataraku hatta bala. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a faqalahu inna hadal masajid la tasluhu li shay'in min hadal bawl wala talwal qadar inma hiya li dhikrillah azza wa jalla as-salah wal qira'atul Qur'an wa kama qala sallallahu alaihi wasallam qala fa amara rajulan min al-qaumi faja'a bidalwin mima'in fashanna. Kaya dahil dito sabi niya, tigilan niyo, sabi niya, wag niyo siyang pigilan, hayaan mo siya. Kaya't iniwanan nila siya hanggang sa matapos siyang umihi. Kumbaga, nairaos na. No? Pagkatapos, tinawag siya ng Propeta sallam at sinabi. So, doon pa lamang, pinaliwanag ng Propeta sallam sa lahat kung ano, especially doon sa umihi sa loob ng masjid, kung ano yung
intention, ano yung layunin para sa masjid. Kasi baka maraming niya ginawa, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Di ba? Huwag tayo mag-prejudge sa isang tao na ganyan agad, na samantalang we don't know his background. Kasi hindi naman, especially natin hindi natin alam yung tao na yun. Di ba? Walang problema siguro yung isang tao na alam mo na ay ginawa niya sinasadya yan kasi alam mo na kung anong attitude niya eh. Samantalang ito, ito ba, alam niya bang ginagawa niya o hindi niya alam. Eh dahil dito mga kapatid, sabi niya, huwag niyo siyang pigilan. Kaya nga dahil dito sabi ng Salam, ang mga masjid, pinaliwanag niya, ang mga masjid ay hindi angkop para sa ganitong uri ng karumihan. Okay, bagkus ito ay para sa pag-alaala sa Allah, para sa pagdarasal, at pagbabasa ng banal na Quran. So yun yung intention, hindi para sa masjid, hindi para sa ihi. Okay. Pagkatapos iniutos niya sa isang lalaki mula sa mga naroon na magdala ng isang timba ng tubig at ibuhos ito sa ibabaw ng ihi upang linisin ang lugar. Okay, so mayroong komento mga scholar dito yung asyan na, mga kapatid, ang pagbuhos ng putol-putol, ito yung tinatawag na fasyan na ho, ay buhusan mo ng, kundi ay putol-putol na pagbuhos, utay-utay. Okay, na yatin yung pamaraan ng pagtanggal ng najasa sa ganung sitwasyon. Okay? So, ipinapakita ng hadith na ito na ang mga masjid ay dapat panatilihing malinis at hindi dapat gamitin bilang lugar ng pag-ihiw pagdumi. Ang pagbabawal sa pag-ihiw pagdumi sa loob ng masjid ay tinuturing na haram batay sa malinaw na pahayag ng Propeta Sallam. Ang pamaraan ng Propeta Sallam sa pagtutuwid ng pagkakamali, sa halip na pagalitan o saktan ng biduin, atakihin ng biduin, itinuro niya ang mahinahon, ang tamang asa sa loob ng masjid. Ang paglalagay ng tubig sa karumihan ay isang patunay sa tamang paraan ng paglilinis sa najis ayon sa batas ng Sharia. Kaya dito mga kapatid, sa ibang salaysay ng hadith, yung hadith, same hadith, pero matatagpuan sa ibang salaysay. Umalis yung Arabo na ito, okay, nagpakalayo-layo, at later on, nag-Muslim yung Badu na yun. Nag-Muslim. Tapos, nung nag-Muslim siya, nanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamni warham sahib hada, wala turham ashaba. Wadkhulni wadahada wala tadkhuli fil jannah wala tadkhul fil jannah ashaba. So, sabi nung Arabo na yun, sabi, ya Allah, kahabagan mo ako at ipapasok mo ako sa paraiso kasama yung taong yaon, hindi yung kanyang kasamahan. Hindi ang kanyang kasamahan. Di ba? Kasi yung kanyang kasamahan, gagalaiti ba? Diba nung yung Badu, umisa nung lahat sila ng gagalaiti, gusto nang umatake. Gusto nang umatake. Kaya napansin ng Ara ng Badu na yon. Kaya nag-Muslim siya. Di ba? Ang kanyang pinapanalangin na makapasok ng paraiso at kahabagan siya at ang propeta Sallam at hindi ang kanyang mga sahaba. Subhanallah. Di ba? Subhanallah. Makakatuwa yung mga kwento na ito, pero may mga malalaking aral na makukuha natin dito mga kapatid. Marami siyang hikmos. Yes. Kahit sa panahon na natin ngayon. Pag mayroong umatake sa atin sa Islam na isang tao talagang sa tingin talaga natin ay sobrang haram at talagang kamatayan yung fan. Ay, minsan ganun din tayo ng mga fan. Gusto talaga nating atakihin agad. siya, yun nga, katulad na nabanggit nyo, maaaring wala siyang kaalaman. Kaya yung ganung pamamaraan, isa talaga siyang huwaran para may apply din natin sa panahon na natin Yes. sa ngayon. Totoo yan. Inshallah. Inshallah mga kapatid. At the same time, naintindihan natin yung nature ng mga tao ba? Di ba? Kaya hindi talaga dapat na atakihin mo rin dahil inatake ka. Hindi yun ang tamang procedure, hindi yun ang tamang tinatawag na pag-revenge, no? Revenge them with the goodness. Yun ang tamang revenge. Ibig sabihin ay gantihan sa pamamagitan ng mabuting gawain. 'Di ba? Sa Quran din yan, idfa billati hiya ahsan. 'Di ba? Ay kumbaga ay gantihan mo ito ng kabutihan dahil yung dati mong kaaway maaring sa dulo ay maaring kayo ay labis na magkakampi at magkaibigan. 'Di ba? O yun mga kapatid. So bilang pangalawang hadith, patunay si Anas bin Malik radhiyallahu anhu nagsabi na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, al-buzzaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Ang pagdura sa loob ng masjid ay isang kasalanan. Okay? Pagdura ka sa loob ito sa mga kapatid natin, mga certain group no, ng mga kapatid natin na way patawarin sila ng Allah, ay talaga namang kung saan dumudura sa minsan sa gitna at minsan sa mga dulo-dulo, talaga nakakadiri, no? Ay isang kasalanan at ang pagbabayad sala nito o yung expiation nito ay ang pagbaon ng dura o pagtakip nito. Okay?
So, walang duda mga kapatid, no? Ang mga masjid ay dapat panatilihing malinis, walang duda. Kaya ang pagdura sa loob ng masjid ay tinuturing na isang kasalanan o khati'ah. Ipinapakita ng hadith na ito na ang kahalagahan ng paglilinis ng masjid at kung sakaling may dumura rito, dapat itong takpan o linisin agad upang hindi magdulot ng dumi o kawalang galang sa banal na lugar. Ang Islam ay nagturo ng disiplina at respeto sa mga pampublikong lugar ng pagsamba, kabilang pagpapanatili ng kalinisan at pag-iwas sa anumang maari makasira sa kabanalan ng masjid. No, kung kasalanan ang pagdura, how much more ang pag-ihi? So yun ang punto ng hadith sa issue na ito mga kapatid. Diba? Kung kinakailangan panatilihing malinis ang masjid mula sa laway, na itinuturing naman yung laway ay malinis, ay meaning ang laway, tandaan natin, na pag-aral natin sa fiqh ay hindi siya najis, tahir siya. Diba? Ang laway ng tao ay tahir. O kahit pa wala siyang toothbrush, okay? Mabaho lang siya pero tahir pa rin siya. Okay. So lalo pa itong dapat ipanatiling malaya sa mga najasa o karumihan upang paggalang sa kabanalan ng masjid at bilang pagpaparangal sa lugar ng pagsamba. So kung bawal dito at dapat kasalanan ng pagdura samantalang ang laway ay isang itinuturing nating tahir, malinis sa batas ng fiqh, so how much more ang ihi mismo na mismo ito yung najis. Okay. Ano bang oras na? Okay. So anong oras ang adan? Anong sala? Okay, meron pa tayong ano. No, ikalawang sangay. 45 minutes po. Oh, tapos na yung masjid, tapos na yung loob ng masjid which is haram talaga na bawal na haram. Pangalawang ipinagbabawal pagtugon sa pangangailangan sa libingan. Tulad ng sinabi ng ating kapatid, no? Sa mga libingan mga kapatid, bastos ka kapag napakawalang galang mo naman iyan mo yung libingan. Kawawa naman yung namatay. So, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdumi o pag-ihi sa ibabaw ng libingan. Talagang matinding pagbabawal yung mga kapatid. Subhanallah, nung wala pa tayo sa Islam, pag alam mo, minsan nga, walang mga tao, walang galang sa libingan, doon nakipag-date, doon alam mo yun, gumawa ng skandal, umiinom, dumudumi. Okay? Mukhang alam na alam mo ha. Okay. Napalitaan lang daw lahat. So mahigpit na. So sa Islam, mahigpit na ipinagbabawal mga kapatid ang pagdumi o pag-ihi sa ibabaw ng libingan at ito ay napagkasunduan ng 4 na madhab. No? Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanabila. So lahat sila ay ijma sa bagay na ito na bawal. Ito ay isang gawain na itinuturing na kawalang galang sa mga namatay at labag sa mga lituntunin ng Islam hinggil sa dignidad at kabanalan ng libingan. Subhanallah, ganun natin pinaparangalan ng libingan mga kapatid. No? Ganun natin inaalagaan ang mga libingan natin. Subhanallah. Tapos may mapunta tayo sa bagay. Mapatunay mula sa sunnah, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu nagsabi ng propeta namin nagsabi, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahrika thiyabah fatakhlusa ila jaldih khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Mas mabuti pa sa isang tao na maupo sa nag-aapoy na uling na tutupok sa kanyang damit at tatagos sa kanyang balat kaysa sa maupo sa ibabaw ng isang libingan. Yan ay pag-upo pa lang ha. Paano pa kaya yung pag-ihi? Subhanallah. Kaya bawal kang upuan mo yung ibabaw ng libingan mga kapatid. Okay, kung gusto mo yan, umupo ka na lang sa naglalagablab na apoy. No? Tapos tutupukin yung damit mo hanggang sa tinatawag na balat mo at laman mo, mas mainam pa yun kaysa uupo ka sa ibabaw ng libingan. Dad, yung pag-upo ba sa ibabaw ng libingan, kasama ba din yung mga non-Muslim? Lahat pangkalahatan. Pangkalahatan yan mga kapatid. Linaw? Okay? Wala sa lugar dito. Oh. Aya. Magkasundo kayo, no ba? Kasi hindi kayo nagkasundo, ito na ako. Okay. Nagsasala ko, Ustad. Tapos nakikita ko, may tumatawid na sumunod sa galit sa Oh, totoo yan. Nangyari din yan sa kasamahan namin sa anong kami na Riyadh. Pinatay mo, Ustad, sa pagkakataon na yun. Ano yun, Ustad? Surot. Pagpatay ng surot. Ano ba? Wala kang habag sa surot. Okay. Kaya wala doon ang surot ay naka-harmful. Okay, walang problema na ito ay patayin kahit pa ikaw ay nagdarasal.
Kasi ito ay tinatawag na harmful. Ang mahalaga, habang ginagawa mo ito, hindi na invalidate yung tinatawag na sala mo. Halimbawa, nag-iba ka ng direksyon. Okay? Hahabulin mo yung sura hanggang sa nawala ka ng direksyon. Di mo nangyari sa atin sa Riyadh, yung kasama natin sa sala, kasama ka ba noon? Ganoon, nagsasala kami ng tarawih. Sabi na siya, surot. Huwag natin i-mention kung sino. Okay, Nasa kalagayan ng hirap. Kaya pwede kahit actually sa kalagayan ng ihram, habang tayo nasa state ng muhrim, kasi may hindi lang ibig sabihin tandaan natin ito yung misunderstanding. Hindi porke naka-ihram, nakasuot ka ng white, muhrim ka na. Hanggat hindi ka pa nakapasok ng talbiya, ng labbaik Allahumma umrah, o ano man katulad nito, ay hindi ka papasok sa tinatawag na ihram. Kahit pa nakasuot ka ng puting tela. Kung nasa estado ka na ng ihram, or muhrim ka, ang tawag sa'yo is muhrim, at hindi ka pa nagtahallul, okay, bisis kalagayan ka pa ng muhrim, pwede mong patayin at paslangin yung mga hayop o nilalang na kung saan ito ay nagbibigay ng pinsala sa atin. Tulad ng ahas, tulad ng alakdan, tulad ng even the faar, ibig sabihin ng tinatawag na daga. Okay? O ano mang katulad nito, basta harmful siya, walang problema. Okay? Hindi nakapag-invalid yun. Naalala ko tuloy yung suro. Kasi meron tayong brother, yun talaga yung bahay nila. Hindi namin alam, talagang may guluma, yung surot. Hindi namin alam, bumili na sa bahay. Kailangan mo siya bro, Dolasis. Yung taga Masbate. Andrina. Bumili na sa bahay. Kaya pa nagkaroon na ng surot ng bahay namin kasi nagsulat. Kaya isang surot lang pag naiwan sa bahay, dadami yan. Wala naman din na sa top. Pati yung kutsyon ko, nagkaroon na ng mga surot-surot. Di ba? Harmful siya, kapatid. Mas matid. Kasi dumadami. Alam mo, sikreto pa. Pang-Ya'juj sa Ma'juj. Gusto nila yung madilim malamig. Ang ginawa namin nung nagbakasyon kami, binuksan namin kortina. Tapos buka yung init. Pag namin namatay, natuyo na yung mga surot. Gusto ko sa mainit pala sila mamatay. Ito lang na, napunta ka sa surot eh. Walang problema sa bagay na yun. Patayin mo yung surot. Pero wag ka lang magabang pinapatay. Surot, patay natin. Wag kang magsalita ng salita, normal na salita ng anak ni Adan. Ibig sabihin, ito yung labas, yung pagsasalita ng labas sa pagdarasal. Patay mo lang siya, simple lang. Parang killing me softly. Ay, para basta nawala na, di ba yung kusyo mo nun, just in case na kwan. Ito parang kwan na, di ba, lahat naman nakaranas ng ganito eh. Na yung kahit na tayo na nagdarasal, na parang nawala yung ating kwan ba, yung gusto sa pagdarasal. Okay. O kaya tinatamad tayo sa ating pagdarasal, tanggap ba ito? At kung hindi man tanggap, ano yung Pinsala? gawin? Opo. Halimbawa, di ba? Kasi normal binang tao. Wala na. Ang sala na yan, meron tayong ibang section sa pagpaliwanag mga kapatid kasi taharap pa tayo. Darako tayo dyan. Lahat ng mga issue na may kaugnayan sa sala. Katamaran o namang katulad dito. Kaya abangan ang susunod na kabanata. Okay. Next. Kasi mahabang explanation. Kasama ko, Ustad. Yes, go ahead. Ano po yon? Ustad, yung matinda ko ng sala, matinda ko ng kasal. Mag-isa Ustad? Sa Istira, Ginanap. Nagsala kami ng padyar. Sabi ko, magsala muna tayo ng suna. Sabi nung nila, talagang kinonfirm ko, sabi nila, hindi tayo pwede magsuna kasi wala tayo sa masjid. Nagulat ako. Baka naman ang sunat to, ang pagkakain din sa sunat sinasabi mo, yung tahitul masjid. Hindi, Ustad, yung talagang suna na 2 rakata. Pag ganyan, kung pag yan ang kanyang tinutukoy, mali siya. Okay? Hindi na ako tumahimik kasi halos lahat sila. Hindi ka na tumahimik, so nagsalita ka. Kahit tumahimik na daw nga siya Ustad, hindi ka na rin ba nagsuna? Hindi na nanahimik. Sumunod na ako sa kanila. Kahit tumahimik na nga daw siya Ustad, sumunod na rin lang. Okay, pwede yan mga kapatid. So, mayroong komento dito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Na, Sabi meron ka dito eh. ano yan? Kasi hindi pa tayo tapos sa discussion. Okay. So, yung hadith na ito mga kapatid, ang duda ay pinapakita na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-upo sa ibabaw ng libingan, kaya't lalo nang hindi pinahintulutan ng pagdumi o pag-ihi rito. Kaya matinding paghahambing ng Propeta Sallam sa pagsunog ng balat ay nagpapahiwatig ng bigat ng kasalanan ng kawalang galang sa libingan. Dahil dito itinuros ng Islam ang pagpapahalaga
at paggalang sa mga yumaong Muslim, kaya't ang mga libingan ay dapat manatiling malinis at hindi lapastanganin. Pero it doesn't mean na applicable lang sa mga libingan ng mga Muslim ito. Hindi. Lahat ng libingan. Sa ngalan ng patay, ginagalang din natin yung mga patay. Ano man ang parusa ng isang tao na libing na hindi Muslim, sa kanya na yun. Okay? Pero bilang pangkalahatan, nagpapakita ng paggalang sa nakalibing, mga kapatid. At yun ay walang duda yung hindi pag-upo sa kaibabaw ng kanilang libingan. So may mga ilang scholar na kung saan ay nagbigay ng paliwanag na ang pag-upo na binanggit sa hadith ay tumutukoy sa pag-upo para sa pagtugon sa pangangailangan at pag-ihi at pagdumi. Kasi sinabi ni Abu Al-Walid Al-Baji, ipinaliwanag ni Imam Malik rahimahullah na ang pagbabawal sa pag-upo sa mga libingan ay tumutukoy sa pag-upo upang tumugon sa pangangailangan. Ang parehong pananaw ay sinabi rin ni Zayd bin Thabit at ito ang mas malinaw na opinion. Okay? So ganun pa man, wala mang sinarasala na ang sinarasala na umupo, di ba? Ay walang duda ito ay bagay na kung saan ay ipinagbabawal. So ang pag-ihi at pagdumi ay higit na mas masama kaysa simpleng pag-upo sa ibabaw ng libingan. Kaya ang ganitong gawain ay isang malinaw na paglabag sa kabanalan ng mga libingan at isang kawalang galang sa mga nakalibing rito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay, ano yung tanong? Out of the topic ito, Ustad. Say, go ahead. Ustad, nasa Europe si Pinsan. Mag-aasawa siya, Ustad. Ang mapapangasawa niya na ito. Magkakasal, online daw. Pwede daw ba yun? Now, kung kukunin mo yung aking, this is my personal opinion and ito yung personal panindigan ko, but hindi ko sinasabi na kinukontra ko yung ibang opinion. Malinaw? Kasi may mga, of course, yung mga ulama kasi divide yung opinion sa bagay sa issue na yan. May mga ulama na mahigpit at hindi nila tinatawag na pinahintulutan na magpakasal online kasi may mga nakikita silang di umano ay hindi nababagay at hindi naaangkop at walang kasiguraduhan. Kaya pinagbawal nila yun. Kaya, kumbaga ay sadud dhari'ah na, alam mo yung sadud, yung principle ng fiqh na sadud dhari'ah, yung papunta pa lang doon sa kasamaan at mga di kaya ay pinuputol na. Diba? Samantalang may mga ilang mga ulama which is moderate na mga scholar sa issue na yan na nagpapahintulot kung na-meet niya yung mga kondisyones ng nikah. Okay, kapag na-meet niya at nasigurado niya yung kondisyon, mga kondisyon para maging tanggap yung nikah, walang problema sa kanila kahit online pa man yan, kahit nasa Mars yung tao, ano pa man. Okay? So yun, but for me, in my, of course, in my my humble opinion para sa akin, doon ako, kaya I avoid always doon sa mga nagpapakasal ng online. As much as possible. Ayoko talaga din na sabihin natin na maging initiate ako na magkasal online. But there are certain mga brothers na ginawa ko rin yun. Alhamdulillah, ngayon pa rin, magkasama pa naman sila. Alhamdulillah. Okay? Ay, maaaring Ustad yung kanyang parang dito, anong nangyari kasi, maaaring yung babae o lalaki, nag-uusap sila palagi para makaiwas sila siguro sa o kaya siguruin mo na ginagawa nila. Sa akin, ako ginagawa ko yun kung sigurado ako sa kinakasal ko. Kung sigurado, kung kilala ko mismo yung brother o yung sister mismo. At nakilala at na, kumbaga naano ko na lahat, na clear na lahat yung mga kondisyones at yung mga background sa ako tinatawag na kinakasal, kumbaga online. Malinaw? At I admit that, mga kapatid. Pero kapag hindi, bigla na lang siyang, kasal mo ako. Sino ka? May mga nagbisa sa akin ay kasal mo ako sa, samantalang hindi ko naman siya kilala. Kaya hindi ko rin kilala yung babae. So uma-avoid talaga ako. Kasi hindi clear sa akin, hindi maliwanag sa akin eh. Mahirap na, baka ko pansisihin. Di ba? Okay, anyway mga kapatid, yun mga bagay na dapat natin maano sa bagay na yan. Tanong pa. Ito kasi sa sa Christian Ustad, di ba minsan kapag dumalaw ka dun sa relatives mo, ay di ba ilibingan nila, dikdikan talaga, ay dadaan ka ba sa ibabaw ng mga pansyon? Ito ba Pansyon? Ba't ibabaw ng... Ba't mo dadaan sa loob? Ba't ka dadaan sa ila? Wala na kasi madaanan sila, patong-patong na yung mga Libingan? Oo. Kailangan mo tumawid sa kabila, wala Wala ka ng ibang doon ka lang talaga. Ba't ka pupunta doon? Ayun yung patay niya. Doon yung relatives yung patay nila. Hindi punta mo yung relatives mo kapag wala na sila doon. Hindi, I mean, stadium daanan. Wala ka ng daanan. Wala nga sa daanan eh. Puro libingan talaga. Dikit-dikit, patong-patong pa. Ba't mo ko binabigyan ng problema? Bakit wala pang ibang daan? Walang ibang daanan eh. Kasi nung... Bumisita ka na next kasi walang ibang daan eh. Pag may daan na. Hindi matutukan na stadium.
Okay? So ingat, ikatlong sangay mga kapatid. Ikatlong sangay, pagtugon sa pangailangan sa mga lugar na pagtitipon ng tao at sa kanilang pinakikinabangan. So yung pangatlo kasi masjid kanina, ngayon libingan. Pangatlo yung lugar na nagtitipon-tipon yung tao at sa kanilang mga pinakikinabangan. So ipinagbabawal ang pagtugon sa pangailangan sa mga pampublikong lugar kung saan nagtitipon-tipon ng mga tao sa mga lugar na kanilang pinakikinabangan. Tulad ng sa daan, halimbawa, o pampublikong lansangan, sa mga lilim na ginagamit ng mga tao para sa paghinga o proteksyon mula sa araw. Na mayroong komento mga scholar dito, ang tinutukoy sa lilim sa kontekstong ito ay ang lugar na karaniwang ginagamit ng mga tao bilang silungan at itinakda nilang puok ng pahingaan. Hindi ibig sabihin nito na bawal ang pagtugon sa pangangailangan sa bawat uri ng lilim. Hindi ibig sabihin nun, ha? Okay. Sa katunayan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umupo upang tumugon sa kanyang pangangailangan sa ilalim ng isang hanay ng mga punong datilis. O, di ba? Nabasa at sa mga nakaraan, mga kumpul-kumpul na mga dates, doon ang propeta sa sala, lilim din yun. Okay? So, ang lilim na ipinagbabawal dito mga kapatid, yung pinakikinabangan ng tao. Doon nagtipon-tipon sila. Gayon din sa ilalim ng mayabong na puno na nanumunga at maaaring gamitin ng tao bilang silungan o pagkukunan ng bunga. At sa iba pang lugar na karaniwang ginagamit ng tao para sa kanilang pangangailangan. Okay? So itong pananaw ng mga scholar mula sa mga Malikiyah, isang naisalaysay na opinion mula kay Imam Ahmad at pinili rin ng mga kilalang scholar tulad ni Al-Nawawi, Imam Nawawi at Ibn Uthaymin rahimahullah. So meron sinabi si Imam Nawawi, sabi niya, ang malinaw na sinabi ng may akda at ng iba pang mga scholar ay na ang paggawa ng mga gawaing ito o ilan sa mga ito ay tinuturing na makruh tanzihiyah o makruh tanzihiyah. Ang ibig sabihin hindi mahigpit na ipinagbabawal ngunit dapat iwasan. Hindi haram, lubos na ipinagbabawal. Subalit ito ay dapat na ituring na bilang haram batay sa mga hadith na nagpapahiwatig ng pagbabawal at dahil ito ay nagdudulot ng pinsala sa mga Muslim sa mga salita ni Al-Khattabi at ng iba pa, may pahiwatig na ito ay tunay na ipinagbabawal. Kaya sabi ni Sheikh Uthaymin, ipinagbabawal ng pag-ihi at pagdumi sa ilalim ng mga punong may bunga, mayroon ding iba pang mga lugar na hindi pinapayagan ng pag-ihi at pagdumi, maliban sa mga nabanggit ng may akda tulad ng mga masajid. Gayon din ang mga paralan, sapagkat lahat ng puok na pinagtitipunan ng mga tao para sa isang layuning panrelihiyon o makadaigdig ay hindi mararapat gamitin bilang lugar ng pagtugon ng pangailangan. At ang dahilan nito ay ang kiyas o paghahambing sa ipinagbabawal ng propeta hinggil sa pag-ihi sa mga daanan at sa mga lilim ng mga tao. So anong patunay sa bawal na ito ba kapatid? Ang pangkalahatang kahulugan na sinabi ng Allah sa Suratul Ahzab, chapter 33 verse 58 ng banal na Quran. Ano bang sabi ng Allah? وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Subhanallah. At gayon din piniperwisyo nila ang mga mananampalatayang kalalakihan at kababaihan sa salita o gawa na wala naman silang nagawang kasalanan sa kanila. Katiyakan, sino man ang nakagawa nito ay nagkasala ng matinding pagsisinungaling at paninira at nagagawa sila ng malinaw na kasalanan na dahil dito ay nagiging karapat-dapat sila sa pagpaparusa sa kabilang buhay. Anong punto ng aya? Ang aya, ang pagtugon sa pangangailangan sa mga lugar na ginagamit ng mga tao at kung saan sila nagtitipon ay isang uri ng pagpeperwisyo, di ba? At pagsagawa ng pinsala sa mga Muslim. At ayon sa talatang ito ay may matinding babala laban sa sinumang nagpapahirap sa kanila. So walang duda, pamamersa yun na. Hindi. Pagmemersisyo? Pagpeperwisyo. O pagpeperwisyo yun sa mga kamusliman o sa mga tao. Kaya anumang bagay, ito yung pangkalahatang aya mga kapatid, hindi lamang doon sa ihiya ha, lahat ng bagay na nagbibigay ng perwisyo sa iyong kapatid, ito ay matinding ipinagbabawal. Okay? So, huwag tayong gumawa ng bagay na ipiperwisyo natin yung kapatid natin. Nakakapinsala, nakakapaghaan, bigay ng tinatawag na hamak. Mula sa sunnah ng Prophet sallam, mula hadith ni Abu Hurairah, na kanyang sinabi ng Prophet sallam, ittaqul la'anin, qalu wa man la'anan ya Rasulullah, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Iwasan ninyo ang dalawang bagay na nagiging sanhi ng pagsumpa ng tao. Itinatanong nila, ano ang dalawang bagay na yun na pagsumpa ng tao sugo ng Allah? Sinabi niya ang pagtugon sa pangailangan sa daanan ng mga tao o sa kanilang lilim.
So alam pa bakit tinatawag pagsumpa ng tao? Kasi pag was na doon ka umipa, tapos may mahasangsang yung amoy. Bila, nabubuisit ka, right? Susumpa mo yun. Minsan PI yung tao na yun, na minura na yung tinatawag na taon. Kasi di ba? Subhanallah. Alam mo yun, binubulid mo ang isang tao sa paggawa ng pagsalita ng hindi maganda dahil sa ginawa mo. Di ba? At the same time, ito ay, sumpain nawa ng Allah yung gumihi dito. So, pero mo, sinusumpa ka. Dahil sa ginagawa mo. Oh, kaya nga, yun, kaya tinatawag siyang laanin. Sinusumpa ng tao. Okay? So, hindi lamang tumutukoy sa mga daan, bago sa mga katulad dito, pampublikong lugar at doon napapakinabangan ng tao at pag ginawa mo yun mga kapatid. Ikaw ba naman, kahit naman gawin sa'yo, hindi mo magugustuhan yun. Di ba? Na doon ka nagtambay, 'di ba? Doon ka nagpapahangin. Tapos pag nung hangin, di ba talaga? Hilang ang maamoy mo. 'Di ba? Subhanallah. Sa atin sa Pilipinas, meron nang bawal ang umihi rito. Ihi pa rin ang ihi. Marami pa nakakamatay. Nakakamatay. O kaya ang multa, pugot putol ganyan. Subhanallah. Sa hadith mula kay Jabir radhiyallahu anhu, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbawal sa pag-iisa nakatigil na tubig. Kahit pa sa nakatigil na tubig, binagbawal kasi nakapapwersi doon kung saan yung mga tao na sabihin natin na nagstay at anuman. Okay. So ipinapakita ng hadith na ito na ipinagbabawal ang pag-ihi at pagdumi sa daan ng mga tao sa mga lilim na kanilang nagamit dahil ito ay nagdudulot ng babala at pinsala sa kanila. Ang tawag dito bilang dalawang bagay na nagiging sanhi ng pagsumpa ay nagpapahiwatig ng bigat ng kasalanan nito. Dahil sino mang maapektuhan ay maaaring magbitiw ng sumpa laban sa gumagawa nito. So ay pinapakita ng hadith na ang pag-iisa nakatigil na tubig, yung binanggit natin kanina, ay pinagbabawal sapagkat ito ay nagdudulot ng karumihan at maaaring maging sanhi ng paglaganap ng sakit. Kung ipinagbabawal ang pag-iisa isang lugar na hindi direktang makakasama sa mga tao, mas lalo nang ipinagbabawal ang pag-ihi o pagdumi sa mga puok at tahasan nagdadala ng perhuwisyo at sa kanila at tulad ng mga pampublikong lugar na kanilang ginagamit. Okay? So, isa pa yan sa mga paliwanag mga kapatid. Of course, sa gayon din, hadith mula kay Abu Hurairah na kanyang sinabi ng Prophet sallam, la yabulan na ahadukum fil ma'id da'im thumma yagtasilu min. Huwag hayaang umihi ang sino man sa inyo na nakatigil ng tubig at pagkatapos ay maligo mula rito. So, bilang komento, ipinapakita ng hadith na ipinagbabawal ang pag-ihi sa nakatigil na tubig lalo na kung ito ay ginagamit para sa paglilinis. Ipinapahiwatig nito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan sa mga pampublikong lugar na pinagkukunan ng tubig. Kung bawal itong gawin sa tubig, mas lalong ipinagbabawal ang pagtugon sa pangangailangan sa mga pampublikong puok na ginagamit ng mga tao tulad ng daan, lilim at lugar ng kanilang pagtitipon. Okay? So, malino ba mga kapatid? Then of course, sa mga susunod, ating pag-usapan yung mga natitirang lugar na kung saan yung pag-ihi sa butas, bitak, lagusan o lungga. Okay? Kasi mahirap nga naman, ihi ka sa lungga, baka matuklaw ka ng ibang na mas mahaba pa kaysa dinadala mo kapatid. Okay? Mas delikado yon. So may mga katanungan tayo, mapaglilinaw? Oh. Ano po yon? Pwede ba daw, may tanong ang brother ba, pwede ba lang yung pagbenta ng sigarilyo? Bawal. Haram. Okay. Idha haramallahu nakalagay sa hadith ng Rasul, idha haramallahu shay'an, haramallahu thamana. Kapag ipinagbawal ng Allah ang isang bagay, bawal din ang kita nito. Okay, hindi mo pwedeng katwir na, alam mo, sa mga Quiapo, may mga brother tayo, hadahumullah, nagbibinta ng mga santo doon sa Quiapo. Pag tanong mo sila, kinonfirm sila, di ba bawal yan? Aba, na hindi naman ako hindi ko naman sinasambayan. Nagbibinta lang ako. Oh. Hindi pwede yan. Ha? Ha? Sabi, nagbibinta ng santo, Muslim. Kaya nga, ang katuwiran nila kasi, hindi man sinasamba yung santo. Okay. Nagbibinta lang naman daw siya. Basagin ko santo niya. Oo, basagin ko santo niya. Nakahayag na kinukuhan gawa ko kinukuha ko ng isang kumpanya na bibili ng magbebenta ako online, kukunin ko sa Amazon dun sa pinupost ng Amazon, tapos bibenta ko sa ibang site. Pwede po ba yun sa atin? Pero sa'yo na yun. Hindi, sa kumpanya yun, Stad. Sa kumpanya.
Parang ganun, dropshipping. Yung pinapaano ko sa'yo. Pinapabenta. Paano yan? Sige ulit. Halimbawa, Hmm. di ba, May hawak sa akin kumpanya, inihara ko ng isang kumpanya. Okay. Ang gagawin ko, ang trabaho ko, kukuha ako ng mga pinupost sa Amazon, tapos ibebenta ko doon sa kumpanya ko. Ala, Ganun. Parang, ibig sabihin, bibinta mo yung hindi naman sa'yo. ibebenta ko, bibilhin ko yung gusto din. Bibilhin niya. Bibilhin ko yung sa Amazon. Para lalabas buy and sell yun, Stan. Oo nga, paisa, pero naman, hindi naman item mo yun eh. Ba't mo binibinta hindi mo ng item? Hindi na nga niya, bago yun. Ay, naibili na. Bibili ko online, tapos ibebenta ko sa kumpanya. Kung bibili mo siya online, nabili mo na siya, which is authority na, nailipat yung authority, walang problema sa ganung bagay. Kasi bibenta niya O, walang problema kung tutubuan niya, basta malakas sa'yo na yun eh. Whereas yung magnanakaw ka ng ibang item, ng items na hindi mo pa naman binili, ipinakita mo, bininta mo, that is liar juice, hindi pwede yun. Kasi pag bibinta yun ng hindi naman sa'yo, anong sabi sa salam, laya, bi' malay sa indak. Wag kang magbenta at mangala ka ng hindi naman sa'yo. Hindi pa nailipat yung authority mo, na, yung ownership mo eh. Paano ibenta yung owner niya? Pagmamayari ng iba, ibinta mo sa ibang tao, samantalang mo pagmamayari? Liar juice, hindi haram. Parang hindi naman totoo yung Kaya nga, halimbawa, parang walang pinagkaiba sa mga online selling, pipicturean nila yung tinatawag na item, samantalang hindi pa nila naibili. Tapos ipapakita sa ibang tao na ito, bilhin nyo ganito, samantalang hindi pa nakita, hindi pa na laya juice. Hindi yan haram, haram yan sa Islam. Okay. Oh. Kung broker ka, at alam niyo yung tinatawag na mismo nagmamayar, walang problema. Kung ikaw ay broke, iba yung broker. Okay? Iba yung iba yung magnanakaw sa broker ha. Middleman, pero legis na middleman. Yung kung claim ka na middleman ka, paano ka nagmiddleman samantalang hindi alam ng totoong may-ari ng kumpanya? Pagka alam mo ng kumpanya. Kung alam ng kumpanya, ginawa kang broker, walang problema sa ganung bagay. Oo. Meron kayong agreement, meron kayong tinatawag. Halimbawa, ako yung may-ari ng Amazon. Sabihin ko sa i-hire kita na ikaw ay maging middleman o kayo akong broker. Ito yung mga items ko. Walang problema kasi meron kang pahintulot galing sa akin. Oo nga yun. Oh. Gusto na namin sila full out natin sa Oh. Walang problema kung may pahintulot ang original na may-ari. Pero yung ikaw lang pipicture mo yung items na yon, magnanakaw ka ng pasito pa sa, okay, bili kayo ng ganito. Samantalang hindi mo pa nabili at walang alam yung tinatawag na may-ari. Nagulat lang sa walang naibenta na pa. Saan na yung binibenta ko? Magkano yan? Okay, sa mga wala pang Sa masjid na lang. Oh, sa masjid. So, pwede kayo sa masjid. Kung gusto maggudo sa CR dyan sa masjid, maggudo pa kayo mga kapatid. Sa masjid na lang. Oh. So, malinaw na yun? Okay. Example na Stan. Halimbawa, may bumili sa'yo. Nagpo-post ka sa isang site. Nagpo-post ka na halimbawa, binopost ka. Hindi available sa akin. Bibilin ko ngayon sa... Kung bibilhin mo na yun, walang problema. Pero yung ibibinta mo na, hindi mo pa nabili, laya Diyos, samantalang walang may alam yung may abot itong may-ari. Kung nabili mo na yun, kasi ownership, nailipat na sa'yo eh. Pero kahit anong gawin mo sa tinatawag na item na yan, ibinta mo, taasa mo, walang problema kasi ownership mo na yun. You know? Ay, paano? Saan kung magpa-order ka pa lang? Pag may order, saka ka pa lang bibili? Lalayo Diyos, kung walang alam. Yung mga pre-order na yan, dapat maging malinaw yun. Pre-order, bawal yun kung hindi alam ng original na may-ari ng item. Na binibinta mo yung kanyang tinatawag na pinagkakitaan. Tulad ko, halimbawa, okay, yung EOT jersey namin. May hala, may price. Unang-una, ako yung may-ari ng brand. Okay. Ako yung may-ari ng brand. That's my company. Okay. Ngayon, kung sino man nagbibenta ng EOT na kampanya, which is may na hindi alam, pumunta doon sa tinatawag na manufacturer na wala, dumaan sa akin, laya Diyos. You know? Hindi, kailangan ipapatent mo na yun, Stan. Yeah. Bibilhan mo pa lang, hindi po, kung yung nabili mo na, walang problema. Yung bibilhan mo pa lang na hindi mo pa naibili, ibinta mo, laya Diyos. Hindi, Ustad, ang sitwasyon niya, Ustad, parang nagpapa-order ka pa lang, pero hindi mo pa nabibili. Nung Kaya nga. order, saka ko pa lang bumili. Kaya nga. Stan, ganito yan, Stan. Yung Jarir. Walang problema nga kung may alam yung totoong may-ari ng item. Bawa sa kagaya ng mga uno, downline, upline. Wala kang hawak na stock. Kumpanya yun. Kung mayroon kayong agreement ng company na yun, direct sell ka, direct ka ba? Ang tawag dyan, kung direct ka sa kanila,
Ang tawag dyan, direct seller ba o direct ano? O reseller ka, walang problema kasi direct seller ka nung company na yon. Pero yung ikaw yung magka-point na direct seller, hindi alam ng tinatawag na company, posibilidad, laya Diyos, hindi pwede yan. Kasi nakalagay sa atin sa laya bi' malay sa indak. Okay? You know? Dahil dyan, kaya mas mainam yung may napagtatanungan. Para wala ka bang doubt sa araw. So, wala masal, so kami ka Assalamualaikum warahmatullahi. Yeah. Stan, may tanong ako. Ha? Tanong ako, Stan. O lahat ng mga ano to. Stan. Oh, yung mic niya. Kahit na wala sa masjid, pwede kang magsuna ng bago magpadyar. Yeah, masjid man, labas sa masjid kasi yun sa kaakibat ng fajar hindi dahil sa masjid. Di ba sa bahay yun, Ustad, may hadith nun na huwag nung gawin libingan yung inyong mga tahanan?